Ang batas ay para lang sa mayaman at ang parusa ay para lang sa mga dukha. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at sa ating mga kayanggaw. Itong kwentong ito ay karanasan ko nung ako ay binata pa. 18 anyos ako nung ako ay makulong dahil sa isang kasalanan na hindi ko namang ginawa. At dahil sa pagkakakulong ko, nawala ang lahat sa akin. Pangarap, pamilya, at mga kaibigan. Sa loob ng impyernong kulungan ay tinakasan na ako ng pangarap na kalayaan. Pero dahil sa isang misyon na ibinigay sa akin ng nakatataas, muli kong nakamit ang kalayaan. Ang kalayaan na magkukulong sa akin sa mapanganib na kapalaran. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlos. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot niyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag niyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Carlos, halika. Maupo ka nga rito. Pinapatawag niyo po raw ako, sir. Bakit po? Ano pong meron? Oo, kalma. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang makasamang magkape? O yan, inumin mo muna. Huwag kang mag-alala. Wala namang lason yan. 10 taon na ako rito sa kulungan eh. Kapag may kape sa lamesa, ibig sabihin, may pag-uusapang mahalaga. Mabuti naman at alam mo. Ano ba yun, sir? Minsan ba hindi mo naisip na umalis na rito sa kulungan na ito? Dismiss na ang kaso mo 2 years ago. Pwede ka nang lumabas eh. Para saan pa ang kalayahan sa labas kung wala naman na akong babalikan? Wala na lolo ko. Ang mga kamag-anak ko, pinandidirihan ako dahil kriminal na ako sa paningin nila. Wala na rin ako matitirhan. Magiging palaboy lang ako sa labas eh. At baka matuto pa ako ng kung ano-ano. Dito sa loob, maayos ang mga nagagawa ko kahit na papaano. Magulo nga lang, pero mas magulo sa labas. Kaya ayos na ako dito, sir. Pero maraming salamat sa effort nyo na tulungan ako makalaya mula pa noong unang taon ko rito. Naawa ko sa lolo mo eh. Pero wala rin naman akong nagawa. Masyadong malakas sa mga ebidensya na nilatag laban sa'yo. Pero alam niyo naman na wala akong ginawang masama, di ba? Hindi totoo ang mga binibintang nila sa akin. Na-set up lang ako. Alam ko, Carlos. Alam ko. Naniniwala naman ako sa'yo. At kilala kita. Bata ka pa lang, alam kong mabuti kang tao. Pero wala eh. Nabibili talaga ng pera ang batas. Inilaban ko naman. Hindi talaga kinaya. Sobrang pangit din ng sistema rito sa bansang to eh. Alam mo naman yan, hindi ba? Nakulong muna ako ng 8 taon bago napatunayan na wala akong kinalaman. Nakakatawa lang talaga eh. Ganun pala talaga kabagal ang proseso sa bansang ito eh, no? Dito mo na lang ba gustong mamatay? Sa loob ng impyernong kulungan na ito? Sa labas, impyerno rin. Walang pinagkaiba dito sa loob. Kaya salamat na lang kung aalokin niyo ako ulit ng kalayaan. Yung lolo mo, bago siya namatay, hindi ba manunugis siya? Ho? Paano niyo po nalaman? Nang anurin siya sa ilog, nag-background check ako sa kanya para madali ko siyang mahanap. Doon ko nalaman. Ano naman ngayon kung dati siyang manunugis? Naturuan ka naman siguro niya, hindi ba? Ano po bang gusto niyong tumbukin, sir? Wala ka pa rin bang ideya? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng manunugis? Pumapatay sila ng mga aswang.
Mismo. That's my point. Aswang. Ay, teka ho. Naguguluhan ho ako eh. Saan ba papunta tong usapan na to, sir? At saka, ikaw, interesado kayo sa aswang? Kailan pa? Carlos, kailangan kita. May ipapagawa ko sa'yo. Malaking pera ang kikitain mo rito. Seryoso ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Diretsuin nyo na ako. Okay. Sige, ganito. Merong isang probinsya na ginugulo ng mga aswang. Marami nang nabibiktima ron ng mga hayop na yon. Walang makapuksa sa kanila. Kaya naman naisip kita, Carlos. Alam ko na meron kang alam dahil nasabi sa akin ng lolo mo na naturuan kanya noong malaya ka pa. Tingin ko, ikaw lang ang makakapuksa sa kanila. Teka, sandali lang ho. Ako talaga? Ako makakatalo sa kanila at hindi ang mga alagad ng batas na kagaya ninyo? Carlos naman, parang hindi mo naman alam na isang malaking kalokohan para sa mga pulis ang usaping aswang. Tingin mo tatanggapin nilang operasyon kung aswang ang subject? Hindi. At tingin nyo tatanggapin ko rin? Oo, kailangan mo ng pera Hindi na mahalaga sa akin ang pera dito sa loob. Nasa ospital ang anak ng kaibigan mo. Kaibigan? Oo, si Ingo. Ang kaibigan mong hindi ka na dinalaw. Yung ampon niya, nasa ospital. Kailangan maoperahan. Alam kong mahalaga din sa'yo yung bata kasi gustong gusto mo siya nung dumadalaw pa siya rito. Carlos, look, hindi naman siya ginigipit kita. Ang sa akin lang naman, matutulungan kita. Matutulungan mo rin ako. At matutulungan natin yung inaanak mo. Kaya, pag-isipan mo ng maigi. Napabuntong hininga na lang ako kabanong ng mga sandaling yon. Alam na alam talaga ni Sir Epi ang kahinaan ko. Si Bornok, ang inaanak ko sa kaibigan kong si Ingo. Parang anak na rin talaga ang turing ko sa kanya. Kahit kasi nakakulong ako, pakiramdam ko ay naging parte rin ako ng buhay ng batang yon. Kaya naman, gumulo talaga sa isipan ko ang sinabing yon ni Sir Epi. Lumabas ako sa opisina niya nang lutang ang utak ko, kabanong. Hanggang sa makabalik na ako sa selda namin. Tulala pa rin ako. Kinalabit na lang ako ng kakosa ko na si Enteng nang mapansin niyang malalim ang iniisip ko. Mayor, mukhang kasing lalim ng karagatan niyang iniisip mo Sige ka, baka malunod ka. Ha? Wala to. Normal lang naman mag-isip ng malalim kapag nagana ang utak, hindi ba? Mismo! Ay, siya nga pala, Mayor. Sa susunod na buwan makakalaya na ako. Naku, sa wakas makaka-score na rin ako kay Mrs. ng Unlimited. Maayos ka nga, Enteng. Ayoko nang makikita pa kita ulit dito, Kasi baka mapatay na kita. Tigilan mo na yung pagnanakaw na sinasabi ko sa'yo. Ay, oo naman, Mayor. Magbabago na talaga ako. Nagkausap na kasi kami ni Mrs. nitong nakaraang buwan Paglaya ko, plano na namin mag-anak. Maghanap ka muna ng magandang trabaho saka ka mag-anak. Ano ipapakain mo sa bata? Ikaw talaga, mag-isip-isip ka nga. Siyempre, maghanap ako noon. Kung meron nga lang trabaho na legal pero mabilis ang pera, papatusin ko na Magbabago na talaga ako para sa asawa ko. Mabuti naman kung ganun. Ikaw, Mayor, hindi ka na ba talaga lalabas dito? Matagal ka nang dapat nasa labas Pinag-iisipan ko nga kung lalabas na ako Lumabas ka na. Para yung susunod na bonding natin sa labas na natin gagawin, hindi sa ganitong lugar. Buong araw kong pinag-isipan sa selda ang mga sinabi sa akin ni Sir Epi. Kung ako kasi ang tatanungin, masaya na ako sa loob ng kulungan. Pero mukhang may mga taong kailangan kong matulungan. Kaya naman, kinagabihan, binalikan ko si Sir Epi sa opisina niya. Bumalik ka.
Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba, Carlos? Yung ibabayad sa akin, sapat na ba yun para sa operasyon ni Burnok at para sa bagong buhay ko sa labas? Hindi lang sapat. Sobra-sobra pa. At ako na rin ang bahalang umasikaso ng mga papel mo sa paglabas. Total matagal ka naman ng bayad. Nagkaintindihan kami ni Sir Epi sa bagay na yon. Kaya pinalabas na ako nung oras na ng paglaya. Pagtapak ng pako sa labas, para akong nakakita ng bagong mundo. Hindi ako makapaniwala na masisilayan ko ulit ang lansangan. Kalayaan. Ito pala ang kalayaan. Kalayaan na hindi mo na pinangarap noon. Pero ngayon, gamitin mo ang kalayaan na meron ka para sa kabutihan. Sir Epi, bakit mo tinanggap ang offer na ito? Nakikita ko sa mga mata mo na bukod sa pere, interesado ka talaga sa mga aswang. Anong nangyari? Matagal naman na akong naniniwala sa aswang, Carlos. Hindi mo lang talaga nahahalata kasi hindi naman natin kailanman napag-usapan yon. Pero ang lolo mo, alam na alam niya ang tungkol sa pananaw ko sa mga aswang. Kung ano man yung pinanggagalingan nyo, siguraduhin nyo lang na may papagamot ko si Burnok ha. Yun ang pinakamahalaga para sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Mamaya kapag natawagan ko na ang client, isisend ka agad sa akin ang pera. Magpapautos ako sa tao para bayaran agad ang operasyon ng bata. Pagkatapos nun, simula na tayo ng trabaho. Tumangon na lang ako, Kabanong. Nang may duman ng jeep, ay agad na rin akong pumara. Hindi ko alam kung saan ako uuwi ng mga sandaling yon. Kaya dumiretso na lang muna ako sa isang hotel gamit ang perang ibinigay sa akin ni Sir Epi. Pagkatapos noon, nagpunta ako agad sa ospital kung saan naroon ang inaanak kong si Burnok. Pagdating ko, inabutan ko si Ingo na kalalabas lang din ng kwarto. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang hindi makapaniwala na nasa harapan na niya ang isang taong matagal na namalagi sa kulungan. Carlos? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ka ba masaya na narito ako? Malamang masaya. Pero nakalaya ka na ba talaga? Ano bang iniisip mo? Tumakas ako? Buti naman nakalabas ka na rin, pre. Yung bata, yung inaanak ko, kumusta? Nalaman ko yung nangyari sa kanya Yun nga May problema sa bituka yung inaanak mo. Kailangang operahan para maagapan at hindi maging cancer. Kaso, saan ako kukuha ng pera na pampaopera sa kanya? Hindi naman kalakihan ang kinikita ko sa construction. Magiging maayos din ang kalagayan niya. Magtiwala ka lang. Sana nga pare. Sana nga. Bakit ba hindi mo na ako dinalaw? Huling dalaw mo sa akin, 3 taon na nakalilipas ha. Bakit? Pinagbawalan ako ng mga magulang ng asawa ko Kriminal kasi ang tingin nila sa'yo. Ayaw nilang lumapit ako sa'yo dahil masisira daw yung pangalan nila. Kung hindi ko sila susundin, ilalayo nila yung bata sa akin. Pero wala rin naman nangyari. Niloko rin naman ako ng asawa ko at naghanap ng iba. Yung mga magulang niya, tuluyan na kinalimutan yung apo nila. Kung una pa lang alam kong mangyayari to, hindi ko na sana sila sinunod. Pinagpatuloy ko na lang sana yung pagdalaw sa'yo. Kaya mula nun, naya na akong dumalaw sa'yo kahit na wala nang pumipigil sa akin Sa isip-isip ko kasi, napakawalang kwenta kong kaibigan. Kaya, pasensya ka na ha. Hindi mo naman kailangang ibaba ang sarili mo Ang mahalaga naman sa akin alam ko na ang dahilan. Nako, maraming salamat sa pangunawa mo, pre. Ay, siya nga pala, yung mga kaibigan ng lolo mo, ginawan siya ng puntot kahit na walang laman. Kasi di ba, hindi naman natagpuan yung katawan niya nung nalunod siya. Kaya ayun, may puntot pa rin siya na pwedeng madalaw. Kung kasama siguro ako ni Lolo, hindi siguro siya malulunod at mamamatay Kasalanan to ng mga taong nagpakulong sa akin kahit wala naman akong kasalanan. Tungkol naman kay Mr. Yang, wag mo na sana siyang gantihan, pre. Malala na lagay niya Ha? Malala?
Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Ngumiti na lang ng pilit si Ingo. Tinuro niya sa akin kung saan ang bagong bahay ng taong nagpakulong sa akin. Pinuntahan ko ang matandang incheck na yun sa kanila. Nakita ko siyang nakaupo sa wheelchair habang nasa loob siya ng kanilang bakuran. Isang kasambahay ang nag-aasikaso sa kanya. Lumapit ako sa matandang incheck kahit na hindi ako nagpapaalam. Natatandaan mo pa ba ako? Ikaw, Carlos! Mabuti naman at hindi mo pa nakakalimutan ng taong pinakulong mo nang walang kasalanan. Teka, nasa na nga pala yung anak mong babae na sinasabi mong pinagsamantalahan ko? Iniwan ka na rin ba niya? Nasaan na rin pala yung pinsan niya na siyang nambaboy sa anak mong babae? Wala na rin ba? Pinagtakpan mo yung lalaki yun kasi kapag naalaman ng lahat, madudungisan ng pangalan ng pamilya niyo. Napakasama mong ama. Kahit yung anak mo, nagdurusa sa ginawa mo eh. Akigawala ko ano tama. Tama. Makasarili ka. Hardinero lang ako sa inyo eh. Wala akong ginawang masama. Pero sinira mong buhay ko. At dahil sa'yo, nawalan ako ng lolo habang malayo ko sa kanya. Ano gusto mo aking gawin? Ikaw gusto gatis sa akin? Kaya ka punta rito? Sige! Ikaw gawin gusto mo. Ako wala ko laban. Sige mo akin, oh. Upo lang ko dito. Sige. Para nga ang pakiramdam mo. Ako patay mo. Anong tingin mo sa akin, kagaya mo? Hindi ako kasing demonyo mo, no? Wala nang punto na gagantihan pa kita. Sapat na sa akin na makitang nagdurusa ka ngayon. Mag-isa at naghihirap sa sakit. At higit sa lahat, malungkot. Kaya damhin mo ang karma mo. Kalma. Ako kalma na, oo, tama ka. Hiling ko na sana mas mabuhay ka pa ng matagal para mas matagal mo ring maramdaman ang paghihirap mo. Tiningnan ko siya ng masama, Kabanong. Nakatingin lang siya sa akin na parabang nagmamakaawa siyang patawarin ko. Pero hindi ko binigay ang kapatawaran na gusto niya. Sinira niya ang buhay ko eh. Maraming nawala sa akin ang dahil sa isang kasalanan na ako mismo ang nagbayad. Umalis ako roon nang hindi na muli pang lumingon. Masakit para sa akin ang nangyari. Pero kahit na anong awa ko sa kanya, hindi ko pa rin kayang ibigay ang kapatawaran na hinihiling niya. Bumalik na lang ako sa ospital. Inabutan ko si Ingo sa labas ng kwarto ng anak niya. Natataranta at hindi mapakali. Ayon sa kanya, sinisimulan na ang pag-oopera kay Bornok. Napayak na lang din siya sa sobrang tuwa, habang ako naman ay lihim na napangiti. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya na ako ang gumawa ng paraan para maoperahan na ang bata. Sapat na sa akin na malaman na maging maayos na rin ang anak niya. Bandang gabi, pinuntahan ko si Sir Epi. Nagkasundo kaming magkita sa isang abandonadong warehouse na malapit lang din sa istasyon ng pulis. Oh, late ka ng 10 minuto ah. May nangyari ba? Wala naman ho, sir. Galing lang ako sa inaanak ko. Naoperahan na ho siya kanina. Sabi ng doktor magiging maayos na rin ang kalagayan niya sa mga susunod na araw. Maraming salamat talaga, sir. Huwag ka magpasalamat sa akin, Carlos. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil ikaw ang dahilan ng paggaling ng bata. Naging gabay mo lang ako. Well, let's talk about the business. Merong inilatag na mga larawan si Sir Epi sa lamesa. Larawan niyo ng mga aswang. Ganon na mga aswang na pinapakita sa akin ng lolo ko noong bata pa lang ako. Kaya naman, hindi na rin naman yon bago sa akin. Pamilyar ka na siguro sa mga aswang na ito. Pero ang problema, hindi alam ng mga intel ko kung alin sa mga ito ang nanggugulo sa barangay Paco. Pero ayon sa client, yung aswang na nambibiktima sa lugar nila nangunguha raw ng babae. At ang mga lalaki naman, pinapatay. Yung mga babae, hindi na muling nakikita. Meron ding usap-usapan na hindi lang nag-iisa ang aswang sa probinsya nila.
Yung unang aswang na namataan sa kanila, yun ang nambibiktima, tama? May nasabi ba sa iyo kung anong itsura niya? Ang natatandaan ko, mahaba ang buhok eh. Tapos kulay puti. Eh dito sa mga larawan, isa lang naman ang puti ang buhok dito. Pero maikli lang ang buhok nito eh. Ang sabi ng lolo ko, kapag maikli ang buhok at kulay puti, ang tawag sa mga yon ay gabulang. At kung mahaba naman ang buhok tapos kulay puti at ang buong katawan ay kulay itim, gabunan naman ang tawag sa kanila. Ang gabunan ang isa sa pinakamalakas na aswang sa kasaysayan ng mga aswang. Isang beses lang silang kumakain sa isang taon. Pero meron silang kakaibang ugali. Kapag wala silang magawa, pumapatay lang sila ng basta-basta. Kaya tama talaga na ikaw ang pinili ko sa trabahong ito eh. Kasi alam kong marami ka talagang nalalaman. Ay, siya nga po pala. Matanong ko lang, may makakasama ba ako rito? Hindi ko naman kasi kakayanin na ako lang eh. Di ako. Bakit ikaw? Bakit hindi? Ang ibig kong sabihin, di ba may trabaho ka bilang Nag-resign na ako para dito. sigurado ba kayo? Ipinagpalit niyo ang trabaho niyo sa ganitong uri ng sideline? Carlos, matagal na akong gustong mag-resign. Nakakasawa na rin kasi. Kaya na mag-offer sa akin ng ganitong trabaho, medyo nainganyo ako kasi bago to. Umamin nga kayo sa akin. May malalim kang dahilan bukod sa pera, no? Kung ano man yun hindi ko gustong pag-usapan sa ngayon. Ang mahalaga, nandito na tayo para pagandaan ang nalalapit nating paglaban sa mga aswang. Siya nga pala. Marami na rin pala tayong armas na dadalhin, kaya wala na tayong magiging problema. Meron akong alam na magagamit ko sa laban na ito. Hindi baril. Hindi baril? Ano? Matapos ang usapan naming dalawa, sinamahan niya ako para puntahan ang dati naming bahay. Sobrang tahimik na ang paligid nang dumating kami roon, Kabanong. Abandonado na ang bahay namin ng lolo ko, na parang dati lang ay punong-puno ng kaligayahan. So, ito pala ang dati niyong bahay. Malaki rin pala, ah. Oo, pinaghirapan namin ng lolo ko ang bahay na yan. Galing yan sa dugot pawis namin. Pero wala nung makulong ako, nawalan na ng pag-asa ang lolo ko hanggang sa magkasakit siya dahil sa lungkot. Hindi na siya nakadalaw. Nalaman ko na lang na tumalon na lang siya sa ilog para tapusin ang sarili niyang buhay. Napakaraming masasayang alaala sa bahay na yan, sir. Mula dito sa labas, nararamdaman ko na kaagad yung sakit eh. Pero wala. Wala na ako magagawa. Kailangan kong magpatuloy. Lalo na ngayon. Nagkakaroon na ako ng interest para malaman kung ano ba talaga ang papel ko sa mundo. Gamit ang cellphone namin, ay inilawan namin ang loob ng bahay namin. Nakakalat ang mga gamit sa sala. Pati na rin ang mga aparador ay nakabagsak na rin. Dumiretso ako sa hagdanan at tumakyat sa itaas. Tumungo ako sa kwarto ng lolo ko. Binuksan ko ang sahig kung saan doon nakalagay ang baul ni lolo. Anong laman yan? Ito ang gamit ni lolo nung nakikipaglaban pa siya sa mga aswang. Ang sabi niya sa akin, balang araw magagamit ko ito. Hindi ko inakala na mangyayari pala talaga yung sinabi niyang yun sa akin. Teka, espada yan ah. Ang ganda. Maganda nga, pero ang dilim ng kasaysayan nito. Ang dami na nitong pinatay na aswang. Sir Epi, bigyan niyo ako ng 1 buwan. Mag-iinsayo ko. Pag-aaralan ko ang mga galaw at taktika sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pinapangako ko, 1 buwan lang, matututunan ko ang lahat ng tinuro sa akin ni Lolo na di ko pinansin noon. Sige, kakausapin ko ang kliyente. Basta 1 buwan lang ah. Lumabas na rin kami sa bahay namin pagkatapos kong makuha ang gamit ni Lolo. Bago kami umalis,
Isang mapait na ngiti ang ginawa ko habang pinagmamasdan ng bahay. Noong mga sandaling yun, muli kong naramdaman ang pangungulila. Ang pakiramdam ng panghihinayang sa mga araw na dapat nailaan sa kasiyahan at hindi sa kapighatian. Kinabukasan din, dala-dala ang gamit ni Lolo, sinimulan ko na rin ang pag-iensayo. Hindi ganun kadaling matutunan ang mga nakasulat sa libro ng karunungan. Kung alam ko lang na magagamit ko yon balang araw, nakinig na sana ako sa mga turo ni Lolo noon. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa sumapit na nga ang 30 araw. Tinapos ko na rin ang pagsasanay. Kampante at may kumpiyansa akong alam ko na ang mga dapat kong malaman. Lo, alam kong nakikita mo ako ngayon. Sana maging proud ka sa gagawin ko. Itutuloy ko yung hindi mo na ituloy. Maya-maya'y may narinig akong kaluskos sa paligid. Sinuyod ko ng tingin ng paligid nang maramdaman ko yun. Hinawakan ko kagad ng mahigpit ang espada. Inihanda ko ng sarili ko. Sandali akong nakiramdam. Nang walang lumalabas, ay nagsalita na ako. Sino nandyan? Magpakita ka! Pre, ako lang to. Ingo, kanina ka pa ba dyan? Ang totoo niyan, nung nakaraan pa kita nakikita rito nagsasanay eh. Alam mo? Pre, itutuloy mo ba talaga yung pagiging manunugis ng lolo mo? Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Wala na akong palusot kaya inamin ko na lang din sa kanya ang tungkol sa ginagawa ko. Lumapit ako sa kanya at sandali siyang tinapik sa balikat. Naupo kami sa malaking bato. Napangiti. Napatingin sa malayo. O pre, itutuloy ko na yung nasimulan ni Lolo. Tingin ko, ito na ang pinakamagandang gawin ko matapos makulong sa impyerno ng 1 dekada. Bago mawala si Mang Adoy nung gabing yon, dinaanan niya ako sa bahay eh. Meron siyang ibinigay sa akin na kwintas. Sinabi niya na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makaharap ka, ibigay ko daw yun sa'yo. Nakakalimutan ko lang nung una tayo nagkita. Ha? Kwintas? Eto pre oh, tanggapin mo. Inabot sa akin ni Ingo ang isang kwintas na itim ang tali. Merong pendant na bilog na kulay pilak. Wala man lang kahit na anong disenyo. Wala naman din akong naramdaman na kahit na ano nang hawakan ko yun. Hindi ko alam kung anong meron dyan eh. Pero ang sabi niya, sobrang mahalaga yan, kaya dapat makarating yan sa'yo. Hindi ko rin alam kung ano to eh. Pero dahil galing ito kay Lolo, sige, iingatan ko ito. Pre, gusto kitang samahan eh. Alam mong delikado na kalabanin ng mga aswang. Kaya wag na. Mas magiging masaya ako kung aalagaan mong inaanak ko. Gusto ko kasi bumawi sa ginawa mo eh. Bumawi saan? Alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit na-operahan ang anak ko. At ngayon eh, nasa maayos na kalagayan na siya. Nakakausap ko si Mang Epi. Nakita kami kanina. Kinamusta niya kasi si Bornok eh. Nasabi niya sa akin ang totoo. Carlos, gusto kong sumama. Gusto kong sumama hindi para bumawi lang sa nagawa mo. Gusto kong sumama para din maramdaman kong meron akong nagawa para sa anak ko. Paano si Bornok? Papadala ko siya kina mama sa Maynila. Doon na siya mag-aaral eh. Di sige. Ikaw ang bahala. Pre, bakit hindi ka nagdalawang isip na ilagay ang sarili mo sa panganib para lang mailigtas si Bornok? Pre, iniwan na ako ng lahat. Kayo mag-ama na lang ang meron ako. Tsaka, alam ko ang pakiramdam ng nawawalan. Ayaw ko mangyari yun sa'yo. Maraming salamat talaga pre ah. Di bale, makakabawi rin ako sa'yo balang araw. Alam mo, makita ko lang ng malusog at ligtas ang inaanak ko. Okay na ako. Tinapi ko na lang din siya ulit sa balikat at saka nauna na rin akong naglakad, Kabanong. Isinama ko na siya kay Sir Epi para ipagpaalam. Pumayag naman siya.
Ang kaso nga lang, walang nakalaan na bayad para kay Ingo dahil hindi ito nakasama sa kontrata. Pero hindi yun naging problema sa kaibigan ko. Handa siyang samahan ako hindi para sa pera. Sigurado ka naman talaga, Ingo. Baka naman bigla kang umatras kapag nasa gitna na tayo ng labanan, ha? Hindi po, sir. Mga bata pa lang kami nito ni Carlos. Tinuruan na kami ni Mang Adoy. Sanay na rin po ako sa mga aswang. Eh di kung ganon, magsaya muna tayo ngayon. Total bukas magsisimula na tayo sa operasyon natin. Pumasok kami sa isang beer house sa bayan. Hindi naman ako pala inom kaya kakaunti lang ang nilaklak ko. Habang nakakasiyahan sa loob ng beer house, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Alam kong hindi yun dahil sa alak dahil hindi naman malakas ang tama ng nainom ko. Napahawak ako sa pader, Kabanong. Munti ka na ako matumba. Pero buti na lang ay napansin ako ni Ingo. O pre, ayos ka lang ba? Lasing ka na yata eh. Hindi pa ako lasing. Nahihilo ka na nga eh. Hindi nga ako lasing, pre. Bigla lang ako nahilo. Ha? Sigurado ka ba? Ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang ako. Bumalik na lang ako sa upuan namin. Mga ilang minuto lang, naramdaman kong uminit ang kwintas na suot ko. Sa pagkakataong yon, alam ko na kung ano ang nangyayari at alam ko na rin kung ano ang kwintas na yon. Nagmamadali akong lumabas ng beer house. Parang may tinuturo kasi ang kwintas sa akin. Hinahatak niya ako. Lakad lang ako ng lakad hanggang sa makalayo na ako sa beer house. Nang nasa madilim na eskinita na ako, natigil ako sa paglalakad nang madatnan ko ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng poste ng ilaw. Napatingin din siya sa akin. Sandali kaming nagkatitigan. Sa hindi malaman na dahilan, nakaramdam ako ng panganib sa lalaking yon. Sino ka? Hindi sumagot ang lalaki. Kinutuban na ako nang tingnan niya ako ng masama. Dinampot ko ang 2x2 sa gilid. Hindi ko rin alam kung bakit ko yung ginawa. Basta, naramdaman ko na lang na mapanganib ang nasa harapan ko. Nang ihataw ko yun sa kanya, ay bigla siyang tumalon papunta sa kaliwang banda. Isa kang aswang! Meron palang aswang dito, ah! Hindi ko dala ang espada ko nung oras na yon, Kabanong. Kaya nakasalalay ang labang ko noon sa hawak-hawak kong 2x2. Muli akong lumusob sa kanya. Pero agad namang siyang nakailag. Mabilis din siya, pero dahil sa suot kong kwintas, parang nababasa ko na ang mga susunod niyang gagawin. Kaya nang magpunta naman siya sa kanan, hindi na ako nagdalawang isip na hambalusin siya ng hawak ko. Tinamaan siya sa muka, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Pinagpapapalo ko siya ng ilang beses hanggang sa hindi na siya makabangon. Nilapitan ko siya hanggang sa mapadikit na siya sa pader. Sabihin mo sa akin, bukod sa'yo, meron pa bang ibang aswang sa probinsyang to? Ha? Magsalita ka! Tumawa lang ang aswang sa akin. Nagulat na lang ako sa ginawa niya. Pinahaba niya ang kuko niya at saka itinaharak sa sariling leeg. Mas pinili niyang mamatay kaysa mapatay ko siya. Mas pinili niyang mamatay kaysa makapagsabi siya ng impormasyon. Oh, ano nangyari? Siya yung dinali mo, pre. Tingin ko, kumakalat na ang mga aswang sa iba't ibang probinsya. Aswang yan? Paano mo nalaman na aswang ang lalaking yan? Dahil dito, hinawakan ko ang pendant ng kwintas. Hanggang sa mga sandaling yon, nararamdaman ko pa rin ang kakaibang enerhiya na bumabalot doon. Dahil sa nangyari, mas lalo kong naintindihan na talagang inihanda ko ng lolo ko sa mga ganoong sitwasyon. Bagay na mas nagtulak sa akin para ituloy ang kanyang nasimulan. Hindi na namin natapos ang kasiyahan. Nagpasya na lang kaming umuwi na muna sa kanya-kanya naming tirahan. Papasok na sana ako sa hotel na tinitirahan ko nang makita ko si Enteng sa tapat. Nakaupo sa gutter at umiiyak.
Daladala niya pa ang mga gamit na matagal niyang napakinabangan sa loob ng kulungan. Enteng? Nakalaya ka na pala, tukmul ka? Mayor! 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 Bigla na lang niya akong niyakap habang umiiyak. Para siyang batang nagmamaktol dahil hindi na pagbigyan sa gusto. Nang mapakalma ko na siya, ay saka niya sinimulan ang kwento niya. Ayon sa kanya, may iba na palang asawa ang asawa niya. Matagal na pala siyang niloloko. Nakita daw niya mismo na may ibang nakapatong na lalaki sa pinakamamahal niyang babae. Bakit ganun? Bakit may taong ang dali-dali para sa kanila na itapon ng maraming taon na relasyon? Bakit ang dali nilang makahanap ng bago? Dahil ba wala na akong pakinabang sa kanya? Bakit? Hayaan mo na yon. Ang mga ganong tao, hindi mo na dapat pagsayangan pa ng oras mo. Mga basura ang mga kagaya ng asawa mo. Anong gagawin ko ngayon, Mayor? Siya ang dahilan kung bakit gusto ko magbago eh. Ngayon, wala na akong dahilan. Di gawin mong dahilan ng sarili mo. Magbago ka para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Pero hindi yung ganun kadali eh. Pero kailangan mong gawin. Malulugmo ka lang lalo kapag nagpalamon ka sa sitwasyon. Alam mo, may mga tao talagang dumadaan lang sa buhay natin para bigyan tayo ng aral eh. Kaya gamitin mo yung aral na yon para makabangon ka ulit. Hindi ko na alam. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sumama ka sa akin. Meron tayong tatrabahuin. Ha? Ano yun, Mayor? Ipapaliwanag ko sa iyo bukas ng umaga. Balikan mo lang ulit ako dito. At pwede ba? Wala na tayo sa kulungan. Tigilan mo na ako kakatawag sa akin ng mayor. Kahit na papaano ay gumaan na ang pakiramdam ni Enteng. Binigyan ko siya ng pera para meron siyang matutuluyan na bahay. Pumasok na lang ako sa hotel at sinalampak ang sarili sa kama. Hinubad ko ang kwintas. Tiningnan ng mabuti habang namamangha. Isa ka pala talagang anting-anting ah. Magagamit kita sa gagawin ko. Kinabukasan, isinama ko si Enteng sa tagpuan namin nila Sir Epi. Napapakamot na lang sa ulo si Sir Epi dahil hindi niya inakala na pati si Enteng nakakalaya pa lang ay makakasama na sa lakad namin. Ayaw nyo nun? Mas marami, mas maganda. At saka, sigurado mayayari sa atin ang mga kalaban natin. Eh teka, sino bang bibirahin natin? Mga aswang. Ha? Mga aswang lang pala eh. Mga ano? Aswang? Oo, mga aswang. Bakit? Takot ka ba sa aswang? Ay, hindi naman. Ang tanong kasi dyan, totoo ba ang mga aswang? Tingin mo magre-resign ako sa trabaho at sasama rito kung hindi totoo mga aswang? Kaya pala wala ka na ron? Nag-resign ka na pala, sir? Yanda mo sarili mo. Mga aswang ang bibirahin natin. May mga gamit naman na tayo. Hihintayin na lang natin mamayang gabi yung private na sasakyan na ipapadala ng kapitan ng barangay sa probinsyang yon. Hindi to laro-laro lang, Enteng ah. Pwede kang mamatay. Pwede kang makaligtas. Kung gusto mong ma-enjoy ang pera na ibibigay ko sa'yo, kailangan mo mabuhay. Ay, siya nga pala. Ito nga pala si Ingo. Kaibigan ko yan. Ingo, ito naman si Enteng. Kasama ko sa selda. Nagkamay silang dalawa at nagngitian. Pagkatapos ay nilisan na rin namin ang lugar na yon. Nagtugo na kami sa dalampasigan. Aswang talaga kakalabanin natin. Hindi talaga kayo nagbibiro. Ang kulit mo talaga, Enteng. Huwag ka na nga matanong. Alamin mo na lang sa sarili mo kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Halos 1 oras din kaming naghintay doon. Maya-maya pa'y dumating na rin ang sasakyan namin sa paglalayag. Katabing probinsya lang naman ang pupuntahan namin, kaya hindi naman sobrang layo. Halos 8 oras na biyahe lang sa karagatan ay nakarating na rin kami.
Umaga na nang magtungo kami sa barangay kung saan ang gugulo umano ang mga aswang. Habang naglalakad kami patungo sa barangay hall, nakarinig agad kami ng mga iyakan. Nagmamadali kaming lumapit doon para alamin kung ano ang nangyayari. Pagsilip namin, nasipat namin ang loob ng barangay. Patay ang mga tanod na naroon. Pati na rin ang kapitan nilang nakausap ni Sir Epi. Ang pagkakarinig namin, inatake sila ng mga aswang. Nagtindigan na mga balahibo ko noon kabanong dahil sa ideyang talamak na talaga ang mga aswang sa barangay na yon. Si Enting naman na hindi naniniwala, bigla na lang namutla habang pinapakinggan ang mga kwento nung umagang yon. Ito yung bahay na sinasabi ni Kapitan Jose na tutuluyan natin habang nandito tayo. Sad to say, hindi na niya tayo mabibisita dito from time to time dahil wala na siya. Kung wala na yung barangay captain nila, ano na mangyayari sa mga tao rito? Sa pagkakarinig ko kanina buhay pa naman ang ibang kagawad. Magtutulong-tulong sila para patakbuhin ang barangay nila. Sa ngayon, kailangan natin maging mapagmasid at maging alerto. Narito na tayo sa lugar kung saan nanggugulo yung mga aswang. Mamayang 9:00 lalabas tayo. Mag-oobserba tayo sa mga tao rito. Malaki kasi ang tsansa na ang aswang na nanggugulo rito humahalo lang din sa mga tao. Nang umagang yon, ay pinili lang muna naming maging kalmado kahit na nagkakagulo na ang mga tao sa labas. Hindi kasi kami pwedeng magpakilala sa kanila dahil wala pa kaming ideya kung sino ang aswang. Dakong hapon, pinuntahan kami ng isang magandang babae. Matangkad, maputi at talagang pang Miss Universe ang tindigan. Nagpakilala siya sa amin bilang apo ng pinatay na kapitan. Baka sa mukha niya ang pagkabahala at takot. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang nagkukwento. Kaya kahit na papaano nagkaroon ako ng pag-asa na mawawakasan na rin ang kasamaan ng mga aswang dito dahil nandito na kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kaming makamit ang kalayaan at kapayapaan. Naintindihan ko ang pag-aalala mo sa mga tao rito pero wala ba kayong impormasyon na makakatulong para malaman namin kung sino ang aswang? Isa siyang matandang babae. Humahaba ang buhok niya. Isa siyang kubot. At ang asawa niya ay isang gabunan. Pero itong kubot lang ang nagpapakita dito. Paminsan-minsan marami sila. Pero madalas, itong matandang babae talaga ang nakikita namin at ang nambibiktima. Nakarating sa amin ang impormasyon na gabunan ang unang nambibiktima rito. Nangunguhan ng babae. Pero ngayon, isa ng kubot. Salit-salitan lang naman sila mag-asawa eh. Kaya nga rito sa amin, takot na ang mga tao kapag ganitong oras na. Sandali lang. Ano yung sinasabi mo kanina? Lubot? Yung matanda lubot? Kubot, K-U-B-O-T, hindi lubot pre. Ah, kubot. Ano ba ibig sabihin ng lubot? Ay ambot. Pababangis sila, wala silang awa. Papatay nila lahat ng gusto nilang patayin. Bakit kasi hindi kayo lumalaban sa kanila? Sinubukan namin pero wala ring nangyari. Kaya nga kinailangan na namin kayo. Kailangan namin ng tulong ninyo, lalong-lalo ka na Carlos. Ang apo ng dating manunugis na tumulong din sa kabilang barangay. Kilala niyo pala lolo ko. Isa siyang magiting na manunugis noon. Buo pa sa alaala ko kung paano niya kami iniligtas ng pamilya ko. Kaya sana, magkaroon ako ng pagkakataon na makapagpasalamat sa kanya. Kinalulungkot kong sabihin pero ilang taon na siyang patay eh. Sorry kung ganun. Isang mahabang katahimikan ang bigla na lang namayani. Maya-maya pa, naramdaman ko na naman na uminit ang suot-suot kong kwintas. Parang inuutusan na naman niya akong lumabas at hanapin kung nasaan ang aswang. Agad akong tumayo. Naalarma naman ang mga kasama ko dahil doon. Mabilis ang lakad na ginagawa ko hanggang sa makarating na ako sa sagingan. Wala naman akong inabutan doon. Hindi na rin naman umiinit ang kwintas. Sinuyod ko ng tingin ng buong paligid pero
wala na talaga kaming nakita pa. Wala naman ah. Sigurado bang gumagana yung anting-anting na yan? Gumagana to. At nakakasiguro ko na nandito kanina yung aswang. Ngayon, wala na eh. Isang patunay lang na alam na rin nilang may makakalaban na rin sila. Uy, tingnan nyo yun oh. Napalingon kami sa kaliwang banda. Nakita namin doon ng maraming bungo na parang naipon doon. Sa palagay ko, mga pugot na ulo mga yon. Inilagay doon at hinayaan na lang maagnas. Kinikilabutan ako noon kahit na alam kong kakayanin ko naman ang mga aswang. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. May halong pagkasabik din yon na parabang ako pa mismo ang gustong humanap sa kanila. Kailangan natin mag-ingat. Nakakatiyak ako na babantayan nila ang bawat kilos natin. Mukhang mali yata na dito tayo sa barangay na maniniraan eh. Mas maganda siguro kung sa labas. Hindi. Mas maganda ngang narito tayo para mailang silang gawin ang mga ginagawa nila sa mga tao. Tama si Sir Epi. Dito lang tayo. Kapag umalis tayo, pinakita lang natin sa kanila na natatakot tayo. Ang mga aswang, mas lalong lumalakas ang loob kapag nakikita nilang mahina't natatakot ang kalaban. Matapos naming masiguro na walang aswang sa paligid, ay bumalik na rin kami sa bahay. Hindi kami makampante ng mga oras na yun. Nag-aanyong kapayapaan ang katahimikan ng gabi. Pero mararamdaman din sa pagiging tahimik ang peligro at panganib na tila ba nagtatago sa bawat sulok ng dilim. Kaya sa unang gabi namin doon, walang natulog sa amin. Nanatili kaming mulat kahit pagod din kami sa biyahe. Pero wala namang aswang na nagparamdam. Kalmado rin ang anting-anting na suot ko. Kinabukasan, Sir Epi, pwede na kayo matulog. Kami na ni Ingo ang bahala rito. Magluluto na lang kami. Sigurado ka ba? Oo, kaya pa naman namin eh. Di ba pre? Oo. Kami na akong bahala. O sige, matutulog na ako ah. Nauna na si Enting sa loob eh. Naiwan kaming dalawa ni Ingo sa bakuran. Nagsibak na lang kami ng kahoy para sa lulutuin namin sa darating na tanghalian. Pero sa kalagitnaan ng ginagawa namin, bigla kong naramdaman na naging aktibo na naman ang anting-anting. Masyado pang maaga noon kaya sinubukan kong hindi na lang muna pansinin. Pero habang tumatagal, parang mas lalong umiinit ang anting-anting. Isang indikasyon na kailangan ko talagang sundin kung ano ang tinuturo niya. Oh, bakit pre? May nararamdaman na naman ba yung anting-anting na yan? Oo, kailangan kong sundan. Dito ka lang ah. Hindi, sasama ako. Hindi ko na siya pinigilan. Binilisan namin ang paglalakad at pinuntahan kung saan ang tinuturo ng anting-anting. Nakarating na kami sa bungad ng gubat. Habang nililibot namin ang tingin ng paligid, isang matandang babae ang nakita namin sa bandang ilog. Kung titingnan maigi, parang normal na tao lang siya na nagsasalok ng tubig. Pero sinasabi sa akin ng anting-anting na aswang ang matandang yon. At malakas ang pakiramdam ko na parang siya ang kubot na sinasabi ni Sandra. Nagtago na muna kami sa gilid. Pinagmamasdan lang namin na matanda. Aswang ba talaga ang isang yan? Bakit parang normal lang naman ang galaw? Aswang yan. Hindi magkakamaling anting-anting ni Lolo. Kailangan lang natin kumuha ng tamang pagkakataon. Susundan natin siya para malaman natin kung nasaan ang iba niyang kasama. Tingnan mo, nakatingin siya dito oh. Parang nararamdaman niyang narito tayo. Yumuko ka. Itinago na muna namin ang sarili namin, Kabanong. Makalipas ang ilang segundo, nang balikan namin siya ng tingin, ay nawala na siya. Pero nanatiling aktibong anting-anting, kaya nararamdaman kong hindi pa yon nakakalayo. Mabilis kaming umalis sa pinagtataguan namin. Pinuntahan namin ang ilog at sinuyod ang tingin ng paligid. Sa hindi malamang dahilan, parang tinuturo ng anting-anting ang tamang daan. Tinumbok namin ang diretsyo at narating na nga namin ang malaking puno ng akasya.
Nararamdaman kong narito ka lang. Kaya lumabas ka na. Pre, ayan na siya. Ano kailangan niyo sa akin? Alam mo kung anong kailangan namin sa'yo. Imposibleng hindi mo nararamdaman kung sino kami. Base sa tindigan niyo, ay masasabi kong may alam kayo kung sino ako. Alam mo naman pala eh. Narito kami para iligpit ka. Iligpit? Aswang ka! Hindi ko naman sinasabing hindi. Pero nag-aalala lang ako. Sigurado ba kayong ililigpit niyo ako? Parang mga lampa kayo sa paningin ko. Pre, wala tayong dalang sandata. Kakayanin ba natin yan? Gumilid ka na muna. Akong bahala sa isang to. Wala akong panahon dahil masyado pang maaga para pumaslang. Pero huwag kayong mag-alala. Meron akong iiwang bisita sa inyo. Sumipol siya ng pagkalakas-lakas. Biglang may isang lalaking matangkad na lumabas mula sa gilid ng kawayanan. May kapayatan siya, pero ramdam ko ang pagiging mabangis ng lalaking yon. Nakangiti lamang sa amin na matanda na para bang iniinsulto kami. Minamalit niya kami pero hindi niya alam meron akong gamit na anting-anting. Bahala ka na sa dalawang yan ha, Iska. Lapain mo hanggat gusto mo. Pagkain mo yan. Pagkatapos kausapin ng matandang babae ang lalaking yon, ay umalis na rin siya. Tumayo sa harapan ko ang aswang. Nakatingin ng direkta sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Huminga ko ng malalim. Kung tutuusin, yun ang unang beses na mapapalaban ako. At kahit hindi ko aminin, kinakabahan pa rin ako dahil wala ang espada na daladala ko. Walang ano-ano, agad na tumakbo papalapit sa akin ang lalaking aswang. Dinakma niya ako, pero buti na lang ay agad naman akong nakailag. Nabigla ko sa bilis niya. Ang nasa isip ko kasi, ang mga aswang ay basta-basta lang umaatake. Pero kakaiba yon. Matalino, nakakapag-isip siya ng maayos kung ano ang mga gagawin niya. Unang 5 minuto ng labanan namin, wala pa rin akong nagagawa kundi ang ilaga ng mga atake niya. Ramdam na ramdam ko ang kalamangan niya, pero hindi ako nagpatinag. Kahit alam kong wala akong panama sa kanya kung palakasan lang ng katawan ng labanan, pinalagang ko pa rin siya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumilapon dahil sa lakas ng suntok ko. Hinawakan ko kagad ang anting-anting na mapagtanto ko na yun ang dahilan kung bakit ako lumakas. Namamangha rin pati si Ingo. Pareho kaming hindi makapaniwala sa nagawa ko. Pre, kakaiba ka. Hindi ako nakasuntok ng ganito kalakas sa kulungan eh. Kaya nakakapanibago. Pero gusto ko to ha. Muling nakabangon ng aswang. Parang wala man lang nangyari sa kanya. Sa isip-isip ko noon ay baka kulang ang lakas ng pagkakasuntok ko. Kaya inihanda ko ulit ang sarili ko. Naramdaman ko na lang ang kakaibang enerhiya na parabang naiipon sa kamao ko. Nang muli siyang lumusob, nailagan ko ulit ang atake niya. Dahil sa anting-anting, nababasa ko na rin kung ano ang susunod niyang galaw. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, agad ko siyang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Narinig ko pa ang paglagutok ng buto niya. Hindi pa ako nakontento. Nilapitan ko siya ulit at sinipa ng malakas. Sa kanyang muling pagbangon, halatang halata ang matinding epekto ng pagkakabugbog ko sa kanya. Dugo na ang bibig niya. Laylay na ang kaliwang braso at nahihilo na rin. Nang makita kong tataka siya, hinabol ko siya at nahawakan sa damit. Hinila ko siya at buong puwersa ko na siyang sinuntok sa panga. Sinundan ko ulit ng isang malakas na suntok sa sikmura. Dahilan para tuluyin na siyang matumba. Ilang segundo pa siyang naghihingalo, pero kalaunan ay tuluyan na ring nalagutan ng hininga. Dudas na ba talaga yung aswang na yan? Wala na to. Hindi na humihinga eh. Bumalik kami sa bahay para ipakita kay Sir Epi at Enteng ang bangkay ng aswang. Sa mga sandaling yon ay hindi mapakali si Enteng habang nakatingin sa wala ng buhay na aswang.
Ang pagkapanalo ko sa laban ay hindi pa rin naging dahilan para mapanatag ang kalooban ko. Dahil pakiramdam ko, matapos ang pangyayaring yun, mas lalong magiging komplikado ang pananatili namin doon. Mas lalong magiging mahirap ang trabaho namin. Kung napas lang mo ito gamit lang ang kamao, hindi malabong kayanin mo pa ang ibang aswang. Naniniwala ako sa iyo, Carlos. Aswang pala talaga to, no? Nakita ko kanina kung paano bugbugin niya ni Carlos eh. Pero hindi tayo dapat makampante. Masyado pang maaga para magdiwang. Yung matandang babae na kausap namin kanina, palagay ko siya yung kubot. Huminga na lang ako ng malalim, Kabanong. Matapos naming sunugin ang bangkay ng aswang, ay agad na rin kaming umalis. Pag-uwi namin, nagsagawa na kami ng mga hakbang kung papaano tatapatan ang mga aswang. Inihanda na rin namin ang mga sandata at armas. Nang sumapit naman ng kinagabihan, lumabas kami ng bahay para mag-ikot-ikot. Nagtataka ang mga tao kung sino kami. May iba pa na natatakot at nagsipasukan na rin sa kani-kanilang bahay. Sa halos kalahating oras sa paglilibot namin ay wala pa naman akong nararamdamang aswang sa paligid. Pero naging alerto pa rin kami. Saan nga pala dito nakatira yung Sandra? Enteng, nasa isang operasyon tayo ha. Hindi tayo makikipaglandian. Alam ko naman yung Mayor. Nahanap ko lang eh. Malay natin, siya na pala ulit yung magpapatibok ng puso ko. Mag-move on ka na muna sa asawa mo bago ka lumandi, no? Hoy, Enteng, magtinu-tinu ka na ha. Pasalamat ka na lang nakalaya ka na. Yung iba niyong kasama wala nang pag-asa. Napatigil ako sa paglalakad nang maramdaman kong uminit na naman ang anting-anting. Huminto rin sila sa paglalakad. Nagtataka, ang mga ngiti ay agad na naglaho. May nararamdaman ka na naman bang aswang? Oo, pero hindi ko alam kung bakit hindi maituro ng anting-anting. Kaya maganda na kayo, maging alerto. Dinukot na nilang tatlo ang mga armas nila. Sabay-sabay na nagkasa ng baril. Nakikiramdam lang kami sa paligid. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay wala namang lumalabas na aswang. Naiinis na ako noon. Wala kong ideya kung bakit hindi maituro ng anting-anting kung nasaan ang aswang. Aktibo siya pero hanggang doon lang. Hanggang sa makarinig na lang kami ng mga sigaw. Pre, doon! Mabilis kaming tumakbo sa kabilang street. Nang makarating na kami roon, ay nakita naming may mga aswang na pilit pinapasok ang bahay. Wala na kaming sinayang na pagkakataon ng mga kasama ko. Agad nilang pinagbababaril ang mga yon. Dahilan para magpulasan sila. Habang ako naman, parang kusang gumagalaw na ang katawang ko. Sinundan ko ang mga aswang na nagpalipat-lipat sa ibang bahay. Gamit ang espada ni Lolo, agad kong tinaga ang isang aswang na naabutan ko. Nang isay-isay yun ang tamaan ko sa bandang tagiliran. Sinundan ko pa ang isang aswang hanggang sa makapasok na kami sa kagubatan. Madilim ang parting yon, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang malinaw ang paligid para sa akin. Sa isip-isip ko, ay baka isa yon sa kakayahan ng anting-anting na suot ko. Nakaiwas ako sa pag-atake ng aswang, kaya naman nagkaroon ako ng tamang pagkakataon para itarak sa kanya ang espadang hawak ko. Sumuka agad siya ng dugo. Aalis na sana ako pero may naramdaman pa akong kakaibang presensya sa paligid. Hindi pa man siya nagpapakita sa akin, alam ko na agad kung sino yon. Ikaw ba ang pinuno nila? Ikaw ba ang manunugis na kakalaban sa amin? Tagasan kang nilalang ka? Tinatanong kita. At nagtatanong din ako. Mga salot kayo. Wala kayong awa sa mga inosenteng tao na pinapatay ninyo. Ang mga taong pinapatay namin ay kagaya lang din ng mga hayop na kinakain ng mga tao. Mga hayop na pinapatay para maging pagkain. Kaya anong pagkakaiba nun sa ginagawa namin? Ang mga hayop na tinutukoy mo ay may permisyon ng Diyos para maging pagkain ng mga tao. Pero ang mga tao, hindi nyo sila dapat naging pagkain kailanman. Ano ba binabalak ninyo rito?
Kung ano man ang binabalak namin dito, malalaman mo lang yon kapag nakaharap mo na ang pinakapinuno namin. Sa ngayon, kailangan mo muna akong patayin para mangyari yon. Hindi ako kinakabahan sa'yo. Kaya ikaw ang kabahan ngayon. Base sa tapang na ipinapakita mo, mukhang nagtataglay ka ng kakaibang lakas. Dahil ba yan sa anting-anting na suot mo? Oh, bakit natatawa ka? Buwang ka na ba? Wala naman. Natatawa lang ako kasi sa haba ng panahon, ngayon na lang ulit ako magkakaroon ng kalaban ng merong anting-anting. Sa wakas, mahihirapan na rin akong paslangin ang kalaban ko. Puro ka kayabangan. Simulan na natin to! Nauna na akong lumapit sa kanya, pero nagulat ako nang biglang humaba ang buhok niya. Pumulupot yon sa dalawang paa ko. Hinila niya ako ng malakas at saka hinambalo sa malaking puno sa gilid. Sa lakas ng hambalos niya ay naramdaman ko kagad yon. Babangon na sana ako pero biglang gumapang ulit ang buhok niya papunta sa akin. Pumulupot naman yon sa leegan ko at itinaas ako sa ere. Buti na lang ay agad ko yung naputol gamit ang espadang dala ko. Nang mabitiwan niya ako ay naramdaman kong parang lumalakas ang enerhiya sa katawan ko. Mas lalo kasing nagiging aktibong anting-anting. Kaya hindi ko na inaksaya ang kakaunting oras para makalapit sa matanda. Nang tumakbo ko papunta sa kanya, hindi niya ako nahagip ng mahaba niyang buhok. Bagay na kinuha kong pagkakataon para matamaan siya ng espada sa tagiliran. Tumalon siya paakyat ng puno. Hinawakan niyang sandali ang tagiliran niya at nang makitang may dugo roon, umangil siya ng malakas. Galit na galit, nanggigigil. Wala akong pakialam kung marami ka nang napapatay na kagaya ko. Dahil ngayong gabi, tutuldukan na natin yung pagpatay mo. Talagang pinapatunayan mo sa akin na hindi ka basta-basta. Papatayin kita ngayon. Isusunod ko naman ang iba pa para matapos na ang trabahong to. Yan ang gusto ko. Mayabang din. Muli niyang pinagapang ang mahabang buhok niya papunta sa akin. At sa puntong ito, mas mabibilis na ang galaw. Medyo nahihirapan akong ilagan ng mga yon. Dahil na rin sabay-sabay silang lumalapit sa akin. Kapag pinuputol ko naman gamit ng espada ay may gagapang ulit na buhok. Parang tumutubo lang ulit ng tumutubo. Kaya ang naisip ko, kailangan ko talagang tapusin na matandang yon. Dahil kung hindi, baka ako ang matapos niya. Anong akala mo? Magagawa mo akong talunin? Isa ka lang baguhan sa ganitong larangan. Marami ka bang kakainin bigas? Huwag mo minamaliit ang mga baguhan. Dahil ang mga bago, mas malakas at mas matalino. Ang mga luma na gaya mo, purol na ang utak. Nagawa kong ilagan ng paglapit sa akin ng mga buhok. Sa hindi ko malaman na dahilan, kusa kong pinukulang espada sa direksyon ng matandang babae. Dahil hindi niya yun inaasahan, tinamaan siya sa kanang dibdib. Kusa ring humugot ang espada at saka bumalik sa kamay ko. Gulat na gulat siya sa nangyari. At kitang-kita ko na talagang naapektuhan siya ng ginawa ko. Anong problema, Manang? Natigilan ka yata. Hindi ako makapaniwala na may kagaya mong makakagawa nito sa akin. Hindi ka basta-basta. Hindi ka pangkaraniwan. Hindi ko kailangan ng mga ganyang salita. Ang kailangan ko, bumaba ka na rito para matapos na tong trabaho na to. Hindi ba tayo tapos? Babalikan kita, iho! Hoy! Bumalik ka rito! Wala na akong nagawa ng tuluyan na siyang tumalon-talon sa mga puno. Binalikan ko na lang ang mga kasamahan ko. Na sa mga sandaling yon ay pinagsasama-sama na ang 3 bangkay ng mga aswang. Makalipas lang ang ilang minuto, naglabasa ng mga tao sa mga kabahayan. Nalaman nilang kami ang pumaslang sa mga aswang na yon. Parang nabuhayan sila ng loob. Nagkaroon ng pag-asa. Nabawasan ang kanilang pangamba para sa kanilang mga buhay. Mga kasama, ang mga taong ito ay ang mga taong kinausap ng aking lolo para tulungan tayo. Sila ang pupuksa sa mga aswang. Nagbulong-bulungan ng mga tao. Tuwang-tuwa ang karamihan sa kanila. Ang pagkamatay ng 3 aswang para sa kanila
ay isang malaking karangalan. Pero hindi ko pa rin magawang magdiwang noong mga sandaling yon. Nanghihinayang kasi ako sa matandang hindi ko pa rin napapatay. At nararamdaman ko na sa pagbabalik niya, mas malala ang mangyayari. Umuwi na lang muna kami sa bahay ng mga oras na yon, Kabanong. Tumambay kami sa bakuran habang umiinom ng kape. Habang nag-aabang kung babalik pa ba ang mga aswang, sinamantala namin ang pagkakataon para makapag-usap-usap tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Alam nyo, Carlos, Enteng, maniwala man kayo sa hindi, masaya akong nasa labas na kayo. Noon pa man gusto ko na kayo makalaya. Kasi nararamdaman ko na hindi naman talaga kayo totoong masama. Masama akong tao, Sir Epi. Nagnakaw ako at napatunayan yun. Ang tanong, anong dahilan kung bakit ka nagnakaw? Dahilan? Ang dahilan kailangan ko ng pera para may pampaaral ng kapatid ko. Gustong gusto ko kasi noon na magkabati na kami. Kaya naisip ko na kung magbibigay ako ng pera sa kanya para sa pag-aaral niya magkakasundo na kami. Ang kaso, hindi pala ganun ang mangyayari. Mas nagkaroon ako ng problema. Hindi ka masamang tao. Ginawa mo lang naman yun para sa kapatid mo Kung meron mang masama sa lipunan na to, yung mga taong mukhang disente pero mga magnanakaw naman. Mga taong edukado pero swapang sa pera. Ay nako, mga politiko nga naman. Sa totoo lang, wala na akong balak lumaya pa Parang gusto ko na lang tumira sa kulungan hanggang sa pagtanda at mamatay na ako. Akala ko kasi noon, wala akong madadatnan na pamilya. Pero, nandyan kayo. Napagtanto ko lang naman na pwede ko pala kayong ituring na pamilya. Bakit naman hindi, di ba? Ang totoo kung bakit mas pinili ko ang trabahong ito kaysa sa trabaho ko sa kulungan ay dahil meron akong malalim na dahilan. Mas malalim pa sa tuyong balon. Kung di ka pa handang sabihin sa amin, sir, naintindihan naman namin Pinatay ng mga aswang ang nanay ko sa probinsyang ito. Huh? Aswang ang pumatay? Yung pagkakarinig ko sa ibang warden, na-hold up ang nanay niyo, sir Yun ang pagkakaalam nila. Dahil yun ang sinabi namin sa iba. Kapag kasi sinabi naming aswang ang pumatay sa kanya, baka mas lalong mapag-usapan at magtawanan. Mahalaga pa rin para sa akin ang paggalang sa namayapa kong ina. Dito mismo sa probinsyang ito namatay ang nanay niyo, sir? Oo, dito mismo. Nagpunta siya rito dahil sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao siya pa ang biniktima ng aswang. Wala namang alam ang nanay ko sa kanila. Kaya ako nandito kasi gusto ko malaman kung bakit nila ginawa sa nanay ko yon. Yung pinuno mismo ng mga aswang ang dumali sa nanay ko Yun ang sinabi sa akin ng kapitan dito nung unang usap namin. Grabe pala nangyari sa nanay niyo, sir. Sana kung nasan man siya ngayon may kapayapaan na siyang nararanasan. Sir, bago kayo mag-alala. Gagawin natin ang makakaya natin para mabigyan ng hustisya ang nanay ninyo. Ngayong may hawak akong anting-anting, mas malaki ang tsansa nating matalo mga salot na yon. Maraming salamat sa iyo, Carlos. Kahit na nalaman mo ngayon na personal itong ginagawa ko, hindi ka nagalit sa akin. Sa inyo rin, Ingo, Enteng. Kahit na hindi kayo kasama sa kontrata sumama pa rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Malaki-laki naman ang naibayad sa akin. Kapag natapos natin to, ako nang bahala sa inyong dalawa. Yun may pambabae na ako. Tumigil ka. Gamitin mo sa tama yung pera mo, hindi yung kung saan-saan. Wala naman siguro masama kung mambababae ako paminsan-minsan. Asawa ko nga ng lalaki. Napapailing na lang kami sa sinabi ni Enteng. Hindi na lang namin pinatulan dahil kung ano-ano na lang ang sasabihin niya. Nung gabing yun, kaming dalawa naman ni Ingo ang natulog. Si Sir Epi at Enteng ang nagpresentang magbabantay para makapagpahinga naman kami. Wala namang nagparamdam na aswang nung oras na yon. Kinaumagahan, nagtataka kami kung bakit ang daming tao sa harapan ng bahay namin.
Hindi magkanda-ugaga sila Sir Epi at Enteng sa pakikipag-usap sa kanila. Nagtataka naman ako, kaya agad akong lumapit sa kanilang dalawa. Ano nangyayari dito? Itong mga residente, gusto nilang turuan natin sila kung paano makipaglaban sa mga aswang. Posible ba yon, Carlos? Pre, baka pwede natin silang pagbigyan para alam din nila kung paano nila poprotektahan ang sarili nila. Pre, may punto si Enteng. O sige, makinig kayong lahat. Tutulungan namin kayo matuto para sa kaligtasan ninyo. Lahat ng leader sa kada pamilya ang isasalang namin sa pagsasanay. At pagkatapos, lahat ng matuturuan namin siya naman magtuturo sa mga miyembro ng pamilya nila. Ayos ba yun sa inyo? Umarko agad ang ngiti sa kanilang mukha. Kitang-kita at ramdam na ramdam ko na talagang gusto nilang matuto. Kaya sa mismong araw din na yon, Kabanong, kahit na wala pa kaming almusal, ay dinala namin sila sa malawak na bakuran ng barangay. Doon ay sinimulan ko ang pagtuturo sa kanila. Natuwa naman ako dahil hindi sila mahirap turuan. Tunay nga na kapag gusto mong matuto, hindi mahirap matutunan. Lumipas ang maghapon, natapos na rin ang pagtuturo ko sa kanila. Karamihan sa kanila ay nakabisado na ang paggamit ng itak kontra sa mga aswang. Tuwang-tuwa ang karamihan sa kanila. Meron pa nga nagbigay ng isang buong manok bilang pasasalamat. Ang nakakatuwa sa lugar na to, talaga nagkakaisa sila para sa kapayapaan na gusto nila no? Kung ganyan lang siguro lahat ng Pilipino, baka matagal na tayong umunlad Ano palang balak natin gawin ngayon, pre? Nasugatan ko yung matandang babae. Siguradong ilang araw pa yun bago bumalik. Habang wala pang nagpaparamdam na aswang, itutuon na muna natin yung oras natin sa pagturo sa iba pa at sa paggawa ng mga armas na pwedeng maging pangontra sa mga aswang sakaling lumusob sila. Mas maganda siguro kung magsasama tayo ng mga residente sa pagronda natin sa gabi. Hindi natin alam na baka sa susunod na pupunta ang mga aswang dito mas marami na sila. Tungkol naman dyan, Sir Epi, kakausapin natin ng mga tao. Hindi naman pwedeng basta na lang natin sila isama dahil alam naman nating napakadelikado. Napalingon kaming lahat nang makitang paparating si Sandra, ang apo ng kapitan na napatay ng mga aswang. May daladala siyang kaldero na agad naman niyang ibinigay sa amin. Oh, ano to? Sinigang yan. Iniluto ko talaga yan para sa inyo. Nako, nag-abala ka pa. Pasasalamat ko yan sa inyo. Mula kasi nang dumating kayo rito, kitang-kita na parang tumaas ang moral ng mga kalugar ko. Malaki ang naitulong nyo sa barangay namin. Kung nabubuhay lang sana ang lolo, baka siya ang kauna-una ang tao na naging masaya dahil nandito kayo. Ginagawa lang naman namin kung anong tingin namin na makakabuti para sa lahat. At habang nandito kami, pinapangako namin na gagawin namin ang lahat para manatili kayong ligtas. Basta gagawin namin ang napag-usapan namin ng lolo mo. Maraming salamat talaga. Siya nga pala, sa susunod na linggo, kaarawan ko, baka pwede ko kayong maimbitahan. Aba, pwede naman. Ngumiti ng malapad ang babaeng si Sandra. Aminadong tinamaan ako sa ngiti niya. Sa tagal ko kasi sa kulungan, yun ang unang beses na nakakita ako na ulit ng babaeng sobrang ganda ng ngiti. Kaya naman, hindi ko na napansin ang sarili kong napatulala na lang sa kanya. Hanggang sa makalis na ang babae, ay nakatingin pa rin ako na parang lumilipad ang isip. Hoy, baka pasukan ng langaw yung nakanganga ka pa. Naku, si Kosa Mayor, tinamaan! Ha? Ano? Type mo ba si Sandra, Carlos? Anong type? Nako sir, hindi na kailangan itanong yan. Kitang-kita naman sa mukha Tingnan mo, parang wala sa sarili. Pinagtawanan na lang nila ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Pagdating ng hapunan, pinagsaluhan na namin ng isang kalderong sinigang na baboy. Masarap ang luto ni Sandra. Masasabi kong pwede na talaga siyang makapag-asawa. Dahil doon, mas lalo kong nahumaling sa kanya. Pero pilit kong inaalis sa isipan ko yon. Kailangan kong ituon ang atensyon ko sa trabaho na pinunta namin doon.
Lumipas ang ilang araw, dumating na rin ang kaarawan ni Sandra. Pinaghandaan ko ang gabing yon. Dahil parabang bigla na lang akong nagkaroon ng hiya sa kung ano man ang magiging tingin niya sa akin sa oras na makita niya ako. O Carlos, ang gwapo mo sa suot mo ngayon ah. Talagang handang-handa ka ng humarap kay Sandra ah. Wag nga kayo manukso dyan. Pupunta ako sa birthday niya kasi inaasahan niyang kompleto tayo ron. Pre, bakit ba pinipigilan mo pa yung sarili mo? Kung gusto mo talaga. Oo nga naman. Dapat ligawan mo na. Nagpapaubaya na nga ako eh. Nasa kalagitnaan tayo ng misyon na binigay sa atin. Ayoko madamay si Sandra. Baka magamit pa siya laban sa atin eh. Tama ang sinasabi ni Carlos. Sa mga ganitong trabaho, magiging kahinaan ng isang tao ang pagmamahal. Masakit mang isipin pero sa mga oras na delikado ang buhay ng isang tao, ang pag-ibig mismo ang papatay sa kanya minsan. Kung sa bagay, kaya nga yung mga assassin sa mga palabas, walang pamilya eh. Nang matanaw na namin ang bahay nila Sandra ay nakaramdam na ako ng kaba. Mas kinakabahan pa ako roon kaysa nung makaharap ko ang matandang aswang. Paglapit namin, nakita agad ako ni Sandra. Sa akin siya nakatingin. Tinawag niya ako ng nakangiti. Napako ko sa kinatatayuan ko. Hindi pa ako matatauhan kung hindi ako hihilahin ni Enteng. Mabuti naman at nandito na kayo. Meron akong lamesa at upuan na inihanda sa inyo. Pasensya na kayo ah. Ang dami kong bisita kaya baka hindi ko rin kayo kagad maasikaso eh. Hindi. Ayos lang naman ako. Basta makita ka lang. Ha? Ang ibig ko sabihin, kapag nakikita ka naming masaya sa kaarawan mo masaya na rin kami. Sige, maraming salamat talaga. O siya, tara na't nang makaupo na kayo. Ikukuha ko lang kayo na makakain ha. O Sandra, may Shanghai ba kayo? Kung meron, pa-take out mamaya ah. Hoy, kapal talaga ng mukha ng isang to. Nako, ayos lang naman po. Marami pa po sa loob. Ipagbabalot na lang kita kagad. Ngumiti naman siya ng malapad. Tinamaan na naman ako nang magtama ang tingin namin. Napaupo na lang ako. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, noong mga sandaling yon, para bang pansamantalang nawala sa isipan namin ang tungkol sa mga aswang. Masyado kaming nalilibang sa kung anuman ang kasiyahan na nangyayari doon. Dagong 10:00 na ng gabi, nagpaalam na rin kami kay Sandra. Masaya naman niya kaming inihatid sa labas. Habang naglalakad kami palayo, hindi mawala-wala sa mukha ko ang ngiti. Habang si Enteng naman ay tuwang-tuwa sa isang plastic ng Shanghai na naiuwi niya. Sigurado ba kayong ayos lang na iwan natin sila ron? 10:00 na eh. Napatigil ako sa tanong na yun ni Sir Epi, na parabang bigla kong sinampal ng katotohanan. Agad na pumasok sa utak ko ay ang mga aswang. Bakit sir? May napapansin ka bang kakaiba kanina? Wala naman. Pero hindi maganda yung pakiramdam ko kanina habang naroon tayo eh. Maya-maya'y may biglang sumigaw na babae. Naalarma kami nang marinig yun na nanggagaling sa bahay nila Sandra. Napalingon kami kagad. Napansin namin nagkakagulo na ang mga tao roon. Buti na lang ay hindi pa kami nakakalayo. At dahil daladala naman namin ang mga armas at sandata, hindi kami nagdalawang isip na balikan sila. Pagdating namin, meron kaming nakitang isang babae na sugatan. Ang unang pumasok sa isipan ko ay hanapin agad si Sandra. Hinugot ko kagad ang espada ko. Pinaalis namin ang mga naroroon. Pagkatapos, sandaling namayani ang katahimikan. Wala kaming naririnig na kahit na ano. Sobrang tumahimik. Bagay na kinababahala ko rin. Lalo na't hindi ko makita si Sandra sa mga pagkakataong yun. Marahang kaming naglakad papunta sa gilid ng bahay ni Sandra. Hindi nagtagal, nakita namin ang isang aswang na sumisiksik sa silong ng bahay. Walang sinayang na pagkakataon si Sir Epi at Enteng. Niratrat nila agad ng bala ang aswang na yon. Ang kaso, hindi lang pala yun nag-iisa. Meron pa sa mga gilid-gilid at sa bubong.
Kami naman ang inatake nila. Nagkadikit kaming dalawa ni Ingo habang pumapalibot sila sa amin. Kaya na namin ni Ingo ito. Focus kayo sa iba. Sigurado ka ba, Mayor? Sinabi ko huwag mo akong tatawagin Mayor eh. Parang mas marami yata sila ngayon ah. Sa nangyari nung nakaraan, malamang sa malamang, magpapadala na sila ng mas maraming aswang. Alam na nila kung ano ang kaya nating gawin eh. Kaya pre, manda ka. Huminga na muna ako ng malalim, Kabanong. Muli akong nakaramdam ng pag-init ng anting-anting. Naiipon na naman ang kakaibang enerhiya sa kamay ko. Maya-maya lang, kusa na silang umatake. Agad kong minasiwas ang itak na hawak ko. Napabagsak ko kagad ang 3 aswang. Pero tuloy-tuloy lang ang iba sa paglapit sa akin. Habang tumatagal, napapansin ko na mas bumibilis sa mga aswang na nakakalaban namin. Kaya agad kong pinasama si Ingo kina Sir Epi at Enteng. Sinolo ko ang mga aswang sa bakuran. Wala na akong pakialam kung ilan sila. Masyado kayo malilikot ah. Sige, maglilikot din ako. Gamit ang kapangyarihan ng anting-anting, mas bumilis ang kilos ko. Kita kong kinabigla din yun ng mga nilalang. Habang gulat na gulat pa sila, sinamantala ko ang pagkakataon para tudasin silang lahat. Bumuntong hininga na lang ako nang masiguro kong nauubos ko na ang mga aswang. Ha! Sadyang magaling ka talaga, lalaki ka. Mabuti naman at nagpakita ka na rin. Matatapos na rin kita. Ako? Matatapos mo? Kung kaya mo akong habulin. Biglang gumapang palayo ang matandang aswang. Paalis na sana ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Pagtingin ko ay si Sandra pala yun. Punong-puno ng pangamba ang ekspresyon ng kanyang muka. Mag-iingat ka, Carlos! Mag-iingat ako. Sige. Sinundan ko ang matandang aswang hanggang sa makarating na kami sa kakahuyan. Nagtataas ang pine tree ang naroroon. Malayo-layo na rin yun sa bahay nila Sandra. Nakatayo lang ang matanda at parang talagang hinihintay nila akong makasunod. Sa mga oras na yon, aminadong medyo kinakabahan ako dahil pakiramdam ko merong kakaibang binabalak ang matanda, kaya malakas ang loob niya. Tunay ngang taglay mo ang katapangan dahil sumunod ka sa akin dito. Kahit saan ka magpunta, susundan kita para lang mapatay ka. Nung unang laban natin, naisip ko na totoong kagaya ka nga niya. Mabagsik ka rin, na kung tutuusin, bago ka pa lang sa ganitong larangan. Pero kakaiba ang husay mo sa pakikipaglaban. Hindi ko kailangan ng mga peking papuri mo. At sino yung sinasabi mo na kagaya ko, ha? Carlos, sumama ka na lang sa akin. Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya ulit. Ano pinagsasabi mo? Naiibang ka na ba? Bakit ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala eh. Isa pa, aswang ka. At ang mga aswang na kagaya mo, dapat lang na pinapatay para wala nang salot sa mundong ito. Salot? Yun bang tinuro sa iyo ng mga tao, Carlos? Ang tunay na salot sa mundong ito ay ang mga tao mismo. Sila ang nagpapalaganap ng kasamaan at abuso sa lipunan at hindi ang mga aswang. Kaya sumama ka na sa amin. Sakaling sumama ka ay gagawin kitang kagaya namin. Manahimik ka! Hindi ko alam ang pinagsasabi mo at wala akong interes na makinig pa sa'yo. Naiinis na ako sa mga pinagsasasabi ng matandang aswang ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya naman, tumakbo ko ng mabilis gamit ang kapangyarihan ng anting-anting. Hindi na niya namalaya na nasa gilid na niya ako. Hinataw ko ng malakas ang espada. Tinamaan siya sa braso. Sumirit naman agad ang dugo mula roon. Mabilis naman siyang dumistansya, pero kakaiba siya sa mga sandaling yon. Parang hindi man lang siya nababahala na tinamaan ko siya kaagad. Muli akong umatake sa kanya. Palipat-lipat lang siya sa mga puno. Hindi ko siya tinitigilan. Maya-maya pa, bigla na lang akong nakaamoy ng masangsang. Isang amoy na parang nanggagaling sa lupa. Masakit sa ilong at hindi nagtagal, nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Anong nangyayari sa akin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kita dinala rito? Pambihira talaga ang mga tao. Masyadong mga emosyonal.
nakalimutan ng gumamit ng utak. Iho, nahulog ka na sa bitag ka. Hindi ako magpapatalo sa iyo, matanda ka. 2 minuto lang ay unti-unti ka na rin makakatulog. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na ang susunod na mga mangyayari. Magiging isa ka na rin sa amin. Hindi! Manigas ka! Hinawakan ko ang kwintas at dinama ko ang kapangyarihan niya. Naramdaman ko na lang na nag-init ang buong katawan ko. Dahil dito ay nawala ang pagkahilo ko at parang muli akong natauhan. Nagulat ang matandang aswang. Hindi siya makapaniwala na nakawala ako sa tinatawag niyang patibong. Ha? Paano ka nakawala sa... Oo, emosyonal ang mga tao. At kayo mga aswang, wala kayo nun. Kaya kahit na kailan, hindi nyo maintindihan kung anong pakiramdam ng merong pinoprotektahan. Mabilis akong tumakbo ulit patungo sa kanya. Sa sobrang bilis ko, ay hindi na niya ako namalayan. Tinara ko kaagad ang espada sa tiyan niya at agad na hinugot. Dumistansya siya ulit habang tinatakpan ng butas sa kanyang tiyan. Pagbabayarin kita sa ginawa niyo sa kapitan ng barangay na yon. Uumpisahan ko sa iyo. Sandali lang. Kapag pinatay mo ako, magagalit siya sa'yo. Tigilan mo ng pagsasalita ng mga walang kwentang bagay kasi wala akong interes sa siya na sinasabi mo. Muli ko siyang hinagupit ng espada. Maraming beses. Sa iba't ibang parte ng katawan niya ang tinamaan ko. At sa mga sandaling yon, unti-unti na siyang bumagsak. Nanlalaki ang mga mata niya nang mapahiga na siya sa lupa. Nagkamali ka ng kinilaban. Masyado mong minalit ang baguhan na kagaya ko. Hindi kita minamaliit. Dahil unang kita ko pa lang sa anting-anting na yan. Alam kong magiging kagaya mo rin. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang malagutan na siya agad ng hininga. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Mabuti na lang talaga ay nagabit ko ng maayos ang kapangyarihan ng anting-anting. Dahil kung hindi, baka nakuha na niya. Kung sino man ang sinasabi mong siya ang isusunod ko. Hindi na ako nagtagal sa lugar na iyon, Kabanong, at binalikan ko na lang din ang mga kasama ko. Pagdating ko ay maraming aswang na ang kumakalaban sa kanila. Kaya naman, mabilis ko silang nilapitan at saka pinagtatataga ng espada. Karamihan sa kanila ay napatay ko. Pero ang iba naman ay nagmamadaling gumapang paalis. Ayos ka lang ba, Carlos? Oo, ayos lang po ako. Napatay ko na yung matandang aswang. Kung ganun di tapos na. Hindi pa ito matatapos hanggat hindi pa natin naililigpit yung pinakapinuno. Nasa mga bunga pa lang tayo eh. Wala pa ang pinakaugat. Carlos, nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang naman ako. Sa mga bisita mo, kumusta naman sila? Ilan sa kanila nasugatan nung sinubukan silang hilahin papasok sa sulok. Mamaya pagsikat ng araw, bigyan ng babala ang lahat ng mga nandito. Lahat ng mga marurunong humawak ng itak, abisuhan na maghanda. Nararamdaman ko na may paparating na mas malalang gulo. Kahit ako rin ay kinabahan sa mga sinabi kong yon, pakiramdam ko kasi ay makakaharap ko na ang pinakapinuno nila. Bumuntong hininga na lang ako. Sa oras na yon ay hindi na naman kami nakatulog. Nagbantay lang kami sa paligid, paikot-ikot sa buong barangay. Pagsapit naman ng umaga, nagbahay-bahay na kami para kausapin ang mga tao. Halo-halo ang reaksyon. May ilan sa kanila na desperado nang mapatay ang mga aswang. May ilan din namang natatakot pa rin. Pero mas marami ang buo ang loob na lumaban sa mga aswang. Bagay na nagpapalakas din ang loob ko. Lumipas ang ilang araw, wala na namang paramdam ang mga aswang. Matapos naming matalo ang mga unang lumusob, tila biglang nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan ng barangay. Sinubukan ko rin maglibot sa mga gubat, pero wala akong makitang palatandaan o bakas man lang ng mga aswang. Pero hindi yun naging dahilan para maging kampante kami.
Cheers para sa unang tagumpay! Ang galing talaga natin. Tingnan nyo, wala na ang mga aswang. Natakot na siguro. Saka ka na magdiwang kapag napatay na natin ang mismong pinuno nila. Ni hanggang ngayon nga hindi pa nagpapakita. Tingin ko talaga nagmamasid lang yung mga yun eh. Naghahanda sila. Pinag-aaralan na nila kung paano nila tayo tatalunin. Kaya dapat ganun din tayo. Hindi pwedeng maging petiks tayo rito. Mas mabangis sa mga susunod na aswang. Ang tagal namang matapos ito para pumaldo na talaga. Siya nga pala, ano nang balita kay Sandra? Hindi na ba nauwi ng bahay? Ang sabi niya sa akin, nasa kabilang barangay lang siya. Kasama naman niya yung mga kamag-anak niya rin eh. Tingin ko dapat isama natin si Sandra sa atin eh. Babae yun, babagal yun. Alos, pre, paano kung sa mga nakalipas na araw, nalaman na ng mga aswang na meron kang pagtingin kay Sandra? Paano kung gamitin nila si Sandra laban sa'yo? Nagkatinginan kami ni Sir Epi. May punto naman kasi ang sinabi ni Ingo. Kahit kasi hindi naman talaga kami magkasintahan ni Sandra, hindi may kakaila na sa maikling panahon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Pero hindi ko rin maisip na isama siya sa mga lakad namin, lalo pat sobrang delikado. Hindi natin siya pwedeng isama. Hindi ako makakagalaw kung meron akong iniintindi pang iba. Paano nga kung kunin siya ng mga aswang? Anong gagawin mo? Di gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Inom na ulit. Masyado ng seryoso ang usapan eh. Nandito tayo para magpakalma. Basta, wala lang masyado magpapakalasing ah. Mahirap na. Baka biglang umatake ang mga aswang at wala tayong magawa. Napatingin na lang ako sa malayo. Aminadong kinakabahan din ako para sa kaligtasan ni Sandra. Ipinagdarasal ko na sana walang mangyaring masama sa kanya. Dumaan pa ang mga araw at naging isang buwan na rin, pero wala pa rin ang presensya ng mga aswang sa paligid. Hindi nagiging aktibo ang anting-anting. Kahit ang mga tao na katulong na rin namin sa pagroronda ay wala silang namamataan kahit na isang aswang. Nakapagdulot man ng panandaliang kapayapaan ay nagdulot din naman ito ng pagkabahala para sa lahat. Dakong 11:00 ng tanghali, pinuntahan ko si Sandra para siguruhin na nasa maayos silang kalagayan. Yun ang unang pagkakataon na nagpunta ko roon matapos ang isang buwan. Masaya naman si Sandra. Ligtas siya at walang kahit na anong bakas na dulot ng aswang. Mabuti naman at napadalaw ka. Sa totoo lang, namiss kitang makita eh. Naisip ko lang kasi kung ayos lang ba kayo rito. Masaya ako malaman na ligtas kayo rito ng mga kamag-anak mo. Huwag ka mag-alala sa amin. Marami sa mga kamag-anak ko mga dating sundalo. Kaya nila akong protektahan. Mabuti naman kung ganon. Pumasok ka muna para mapakilala kita sa mga kamag-anak ko. Hindi na. Sumaglit lang talaga ako dito para makita kita at para maibigay na rin to. Dinukot ko sa bulsa ko ang isang pulseras na gawa sa mga shell. Nakita ko naman agad ang pag-arko ng kanyang ngiti. Namumula pa ang mukha niya dahil doon. Ako naman ay nakakaramdam na rin ng hiya, pero tinigasan ko na lang ang pagmumukha ko. Para sa akin talaga to? Oo, para sa iyo talaga yan. Binili ko yan sa bayan. Ang ganda. Maraming salamat ah. Binigay ko na yan sa iyo dahil hindi ko alam kung may bibigay ko pa yan sa ibang araw. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Bakit parang kung magsalita ka mawawala ka? Masama ang kutob ko eh. Kaya gusto ko lang na maging handa. Nanggugulo na naman ba ang mga aswang? Hindi. Wala pa rin silang paramdam. Yun ang kinatatakot namin. Kaya kung ano man ang mangyari, Sandra, palagi mong ililigtas ang sarili mo ah. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero ngumiti na lang ako ng pilit. Hindi na rin ako nagtagal doon at nagpaalam na rin ako. Nang makabalik na ako sa mga kasama ko sa barangay, agad akong sinalubong ni Ingo. Pre,
O bakit? Anong balita? Si Enteng, may namataan siyang aswang kanina sa palengke. Parang normal na tao lang daw eh. Pero naginala siya nung biglang nagmadali yung lalaki nung makita siya na may hawak na sandata. Yung mga tao, nasabihan na ba sila? Oo, naabisuhan na namin sila. Sige, mukhang nagmamasid-masid na sila. 2:00 pa lang ng hapon ay inihanda ko na ang mga tao. Bandang 4:00, nakapwesto na ang lahat sa kani-kanilang bakuran. Habang kami naman, magkakasamang rumoronda kahit na maliwanag pa naman ang paligid. Sa kalagitnaan ng pagronda namin, bigla na lang naging aktibo ang anting-anting. Pero hindi siya mainit. Para lang siyang hindi mapakali habang suot ko. Bagay na ipinagtataka ko dahil yun ang unang beses na nagkagano ng anting-anting. Bakit, Kosa? Ano nangyayari? Yung anting-anting, nag-iba yata ng ugali. Huh? May ugali pala yan? Ibig ba sabihin yan may aswang na sa paligid? Hindi ko alam eh. Hindi naman ganito ang anting-anting kapag may aswang. Umiinit siya kapag may nararamdaman siyang aswang sa paligid. Pero ngayon, hindi eh. Mukhang mas kakaiba yung makakalaban natin ngayon. Kung magiwaiwalay kaya tayo? Sir Epi, doon kayo. Dito naman kami ni Ingo. Agad kaming nag-iba ng direksyon. Mga ilang sandali pa, naging aktibo na naman ang anting-anting. Hindi pa rin siya umiinit. Habang naglalakad kami, bigla na lang may lumitaw sa bandang gilid. Nang makita ko mukha niya ay labis akong nagulat. Kahit singgo ay hindi rin makapaniwala. Nakangiti ang isang matandang lalaki sa harapan namin. Ang matanda na inakala kong namatay na noong nasa kulungan pa lang ako. Ang matanda na matagal ko nang gustong makita. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko noon sa paniniwalang baka ako'y nananaginip lang. Pero totoo ang nasasaksihan ko. Si Lolo Adoy ay buhay na buhay. Lolo Adoy? Akala ko hindi mo ako makikilala eh. Masaya akong makita ka. Nakalaya ka na pala po. Buti naman. Lolo Adoy, bakit kayo buhay? Ang sabi nila, tumalong ka raw sa ilog eh. Carlos, sumama ka na sa akin. Mamuhay tayo ng malayo sa mga tao. Bagong kabanata, bagong kapalaran. Sa sinabi pa lang yon ng lolo ko, ay nagduda na ako. Hindi kasi siya ganun magsalita. Parang merong nagbago sa kanya. Anong sinasabi niyo, Lo? Sigurado ka bang ikaw yan, Lolo Adoy? Bakit naman hindi? Nakikita mo naman, buhay na buhay ako. Pre, wag kang maniniwala. Patay na ang lolo mo, matagal na. O sige, kung ikaw nga si Lolo, paano mo ipapaliwanag ang kamatayan mo 3 taon na nakakalipas? Totoo namang namatay ako. At hindi ako basta namatay. Pinatay ako. Hindi ako tumalon. Itinapon ako sa ilog. Papunta sana ako sa kulungan nung araw na yon para sana dumalaw sa iyo. Kaso, isang krimen ang nasaksihan ko. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Tumakbo ko kagad sa takot na baka may makaalam na meron akong nalalaban. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang biglang may humablot sa akin. Alam nila na nakita ko ang nangyari, kaya iniligpit nila ako. Itinapon nila ako sa ilog matapos bugbugin. Pero ang hindi nila alam, muli akong nabuhay. Nagkaroon ako ng pag-asang makaganti sa kanila sa pamamagitan ng yanggaw. Ho? Anong yanggaw? Wala na akong buhay nang matagpuan ako ni Erna sa gilid ng ilog. Para may salba ko, kinailangan kong sumailalim sa yanggaw. Sa muli kong pagdilat, alam kong hindi na magiging gaya ng dati ang magiging buhay ko. Palagi ako natatakam sa hilaw na karne. Palagi akong gutom at ang lakas na ng pandama ko. Hindi ako maniniwala. Kalokohan lang ang lahat ng ito. Isa na akong aswang apo. Ito na ang bago kong buhay. Kaya sana samahan mo ko sa bagong kabanata ng buhay ko. Iwan mo na mga kasama mong mga tao na balang araw iiwan ka rin naman. Halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi ikaw si Lolo!
Hindi na ako nakapagpigil pa, Kabanong. Tumakbo na ako papalapit sa kanya. Nanatili lang siyang nakatayo, na parabang hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa gagawin ko. Nang kakaunting distansya na lang ang layo niya sa akin, nagtaka ako nang biglang hindi ko na naramdaman ang kapangyarihan ng anting-anting. Parang naging normal na kwintas na lang yon. Pagtingin ko kay Lolo Adoy, nakangiti na siya sa akin ng nakakaloko. Nakakatakot ang ngiti niya. Parang inihahatid ako ng ngiting yon papunta sa impyerno. Alam mo ba kung bakit ayaw gumana ng anting-anting na suot mo? Kasi ako may-ari niyan eh. Hindi niya gustong kalabanin ng kanyang amo. Kaya naman na po, wala kang magagawa ngayon. Hindi mo ko masasaktan. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Ang lolo ko'y matagal nang wala! Hindi na ikaw yun! Ako pa rin ang lolo mo. Ang lolo mong nangarap na makapunta tayo sa ibang bansa. Ang lolo mong nag-alaga sa'yo ng bata ka pa. Ang lolo mong kasama mo sa hirap ng buhay ngayon. Walang nagbago sa akin, Carlos. Ang tanging nadagdag lang naman sa akin ay ang kakaibang lakas na meron ako. Ikaw ba? Ikaw bang pinuno? Ikaw bang leader ng mga aswang? Ako nga po. Wala nang iba. Kaya nga kung sasama ka sa akin, magiging isa ka sa amin at mas lalo mong maiintindihan na mas masarap mamuhay ng mas mataas ka sa mga tao. Hindi! Hindi ganyan ang turo sa akin ng lolo ko. Kaya hindi ako makakapayag na mapunta sa inyo. Bigla ko nalang dinampot ang malaking bato sa gilid. Pinukol ko yun sa direksyon kung saan naroroon si Lolo Adoy. Tinamaan siya sa noo. Umagos ang dugo pero wala lang yun kay Lolo Adoy. Mas lalo pa siyang natuwa. Mas lalo pa siyang nagpakita ng nakakatakot na tingin. Carlos, pag-isipan mo ng maigi ang sinasabi ko. Sige, babalikan kita ulit. Hintayin mo lang. Tumalikod na si Lolo Adoy. Ako naman ay napako sa kinatatayuan ko. Kahit si Ingo ay hindi rin nakapagsalita. Windang na windang kami sa mga revelasyon. Hindi ko talaga inaasahan na buhay pa ang lolo ko at siya pa ang naging pinuno ng mga aswang. Ang aswang na kailangan kong paslangin ay ang lolo ko pa mismo. Bagay na hindi ko alam kung makakaya ko bang gawin. Kahit kasi ibang lolo ko na ang nakausap ko, pakiramdam ko'y naroon pa rin ang dating lolo na nakilala ko. Wala kaming nakita ron. Ano nangyari dito? Nakita namin ang pinuno ng mga aswang. Pinuno ng mga aswang? Nasaan na? Wala na. Umalis na. Bakit nyo pinalis? Bakit wala kayong ginawa? Yun ang pinuno ng mga aswang na dapat unahin natin patayin. Yung pinuno ng mga aswang, walang iba kundi si Mang Adoy, yung lolo niya. Nagsilubong agad ang kilay ni Sir Epi nang marinig yon. Kitang-kita sa mukha niya ang kalituhan. Lumapit siya sa akin para kumpirmahin ang sinasabi ni Ingo. Magsalita ka nga, Carlos. Totoo bang sinasabi ni Ingo? Oo, totoo yun. Si Lolo ang pinuno. Teka lang. Paano naman magyayari yun? Di ba ang sabi mo, wala na ang lolo mo? Bakit nabuhay ulit? Nang malunod siya sa ilog, merong isang matandang babae na sumagip sa kanya. Pero hindi lang yung basta sagip. Para mabuhay siya, ginawa siyang aswang. Yanggaw ang tawag nila ron. Nabuhay nga si Lolo, pero sobrang layo na niya sa dati. Pero pinatakas mo pa rin siya kasi lolo mo siya. Nabigla lang ako sa nangyari. Siya ang pumatay sa nanay ko! Oo, alam ko. Alam mo naman pala eh. Pero pinatakos mo yun kasi lolo mo yun. Hindi mo man lang ako inisip, Carlos. Sinabi ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako naririto. Pero anong ginawa mo? Pinatakos mo lang. Nawala ang kapangyarihan ng anting-anting na dala ko. Siya ang kinikilala ng anting-anting. Kaya kahit kalabanin ko siya kanina, hindi rin naman ako mananalo eh. Pero ang katotohanan na mas pinili mo siyang patakasin ay isa lang ang ibig sabihin sa akin.
mas matimbang pa rin sa'yo ang lolo mo kumpara sa kapayapaan na pinangarap ng mga taga rito! Hindi totoo yan! Patunayan mo! Tama na nga yan. Hindi naman dapat tayo nag-aaway dito eh. Aswang ang kalaban natin. Kosa, ano ba kasi talaga ang nararamdaman mo nang malaman mong lolo mong pinuno ng mga aswang? Naamin ko. Nung una, ang saya ko kasi nakita ko siyang buhay. Nakausap ko siya. Pero hindi na siya ang lolo ko. Patay na ang lolo ko na minahal ko. Iba na siya. Kaya ngayon, gagawin ko kung ano ang tama. Hindi na nagsalita si Sir Epi. Nauna na siyang umalis. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya kaya hindi ko na lang din siya kinontra pa. Mga ilang sandali lang ay bumalik na rin muna kami sa bahay. Doon na lang kami nagpalipas ng oras. Hindi kami nakikibuan ni Sir Epi. Tulala lang ako. Malalim ang iniisip. Bumalik sa alaala ko ang mukha ni Lolo Adoy. Kahit nakangiti siya ay parang hindi ko na makilala ang dating siya. Hinawakan ko ang anting-anting. Isa pa yun sa pinoproblema ko. Hindi ko alam kung paano ko siya lalabanan gayong wala ang anting-anting na inaasahan ko. Pre, pasensya na ah. Nadulas dila ako kanina eh. Wala yun. Kahit naman hindi mo sabihin, sasabihin ko pa rin naman sa kanila eh. Paano yan? Sigurado ka ba na talagang kakalabanin mo lolo mo? Kaya mo ba talaga siyang patayin? Ingo, pre. Kailangan kong kayanin. Gusto ko na rin makapagpahinga na siya ng maayos. Huminga na lang ako ng malalim kabanong. Kinabukasan, muli naming tinipon ng mga tao at sa pagkakataon na yon ay mas marami na sila dahil nakumbinsi na rin nilang sumama ang iba pa nilang mga kamag-anak. Dahil dito, kahit na papaano ay napanatag ang kalooban ko na kakayanin nilang palagan ng mga aswang. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang alas 5 ng hapon. Madilim na dahil sa kulimlim na ng hapon. Nakabuo na kami ng magandang plano noon. Kaya nang masiguro naming nakapwesto na ang mga residente, sinimulan na namin kung ano ang napag-usapan. Lo! Nandito na ako! Alam kong nandyan ka! Lumabas ka! Mag-usap tayo! Halos 5 minuto rin yata akong sigaw ng sigaw sa gubat. Maya-maya lang, lumabas na rin si Lolo mula sa likuran ng malaking puno. Nakangiti pa rin siya na parabang masaya siya sa ikalawa naming pagkikita. Ano pa? Naisip ko na rin ba na walang kwenta ang pagiging tao? Nakapagdesisyon ka na ba? Sasama ako sa inyo, pero meron akong kondisyon. Anong kondisyon? Nako, kahit na kailan, palaging may kapalit eh, no? Naalala ko pa nung bata ka. Hindi ka susunod kapag hindi ka binibigyan ng pera. O siya, sige. Ano ba yan? Kapag sumama na ako sa inyo, lubayan nyo na ang mga tao sa barangay na ito. Huwag nyo na silang guguluhin. Huwag na kayong papatay ng tao. Mahirap yung gusto mong mangyari. Kasi, saan naman kami kukuha ng kakainin? Pero sige, dahil na po kita, pagbibigyan kita. Sumama ka na sa akin at hindi ko na sila guguluhin. Kaswal lang akong naglakad papunta sa kanya. Nang makalapit na siya sa akin, ay bigla niya akong niyakap. Pagkakataon ko na yon para gawin ang binabalak namin. Hinugot ko kagad ang espada niya at saka akmang itatarak sa kanya. Pero nagulat na lang ako nang mapigilan niya ako kahit hindi naman siya nakatingin sa gagawin ko. Akala mo ba madali ako maloloko, Carlos? Masyado mo yatang minamaliit ang kagaya ko. Isa akong gabunan. Hindi ako tanga. Bigla na lang humaba ang buhok ni Lolo at naging kulay puti. Ang ilang parte naman ng kanyang katawan ay naging kulay itim na rin. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Dinakma niya ako sa liig at saka binalibag. Kung hindi lang din kita mapapakinabangan, papatay na lang din kita.
kesa naman maging banta ka sa lahi na binubuo ka. Lo, naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin nung bago ako makulong? Sinabi mo sa akin na kahit na anong mangyari, hindi mo hahayaan na masaktan ako. Na ikaw sa lahat ng oras ang poprotekta sa nag-iisang apo na kasama mo. Lahat lang yun tinandaan ko, Lo. Kaya hindi ko matanggap. Bakit ka naging ganyan? Bakit? Tama lang na naging aswang ako. Kung hindi ko rin makukuha ang hustisya para sa akin. Dahil sa pagiging aswang, nakaganti ako sa mga taong nagtapon sa akin sa ilog. Kaya ikaw, Carlos, pasensya ka na dahil wala na akong pakialam sa'yo kahit kaunti. Muli niya akong inatake. Bumulandra naman ako sa puno. Hindi pa siya nakontento. Binalibag niya pa ako. Pagtingin ko sa espada ko, ang layo pala niya sa akin. Hindi rin gumagana ang anting-anting na suot ko. Kaya sa mga sandaling yon ay parang nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kahit na ano pang ipaalala mo sa akin, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay ang mga aswang. Ang pamilya na binubuo ko. Marana akong bumangon, Kabanong. Kahit na alam kong hindi naman ako makakatama sa kanya, tumakbo pa rin ako palapit kay Lolo. Binalbag niya lang ako at pinatama pa sa malaking ugat ng puno. Pero sinadya ko yon para makalapit ako sa espada ko. Hindi mo na magagamit ang anting-anting na yan. Dahil kahit hindi ko yan isuot, at kahit na ilang taon ko nang hindi siya nakikita, ako pa rin ang susundan yan. Nagkakamali ka, Lo. Nagkakabali? Ano pinagsasasabi mong sinaulo ka? Ang anting-anting ay nakapanik sa kabutihan. Walang anting-anting sa mundong ito ang umanib sa kasamaan. Kaya kahit ikaw ang may-ari nito, kampante akong susundin niya rin ako. Dahil ako ang nasa kabutihan. Sa sinabi kong yun ay biglang umilaw ng malakas ang anting-anting na suot ko. Nasilaw si Lolo Adoy sa lakas ng liwanag na nalikha nito. Naramdaman ko naman na parang gumaan ang katawan ko. Nawala ang sakit na nararamdaman ko at parang nagkaroon ako ng nag-uumapaw na lakas. Pag-alis ng liwanag, lumipad ang espada papunta sa akin. Nanlalaki ang mga mata ni Lolo nang nasa harapan na niya ako. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kahit na masakit sa akin ang gagawin ko, itinara ko pa rin sa kanya ang espada. Ang espada na siya mismo ang gumagamit noon. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan? Lo, magpahinga na po kayo. Nakita kong ngumiti si Lolo. Ang ngiting yun ay ang ngiting palagi kong nakikita tuwing umaga, tanghali at gabi. Ang ngiti na punong-puno ng kagalakan. Ang ngiti na nakakagaan sa pakiramdam. Pakiramdam ko noon, Kabanong, nagbalik si Lolo sa dati. Salamat, Carlos, Apo. Salamat dahil hanggang sa huling sandali, ako pa rin ang iniisip mo. Maraming salamat dahil makakapagpahinga na ako. Lo, tawarin mo ako. Wala ako sa tabi mo nung ginawa nila sa iyo yun. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Apo. At kahit na kailan, hindi kita sinisisi. Apo, ang anting-anting at espada, ingatan mo sila, tituring mong mga anak. Ikaw na ang bagong nagmamayari niyan. Apo, mahal na mahal. Hindi na naituloy ni Lolo ang kanyang sasabihin nang tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Dinatnan ako nila Sir Epi na yakap-yakap na ang walang buhay na katawan ng lolo ko. Masakit ang nangyari para sa akin. Pero sa kabilang banda, pinagpapasalamat ko na lang din yon dahil nabigyan na ng kapayapaan ng mga tao.
Nakuha na rin ng mga tao ang hustisya para sa mga mahal nila sa buhay na nabiktima ng mga aswang. Naubos namin ang mga aswang. At sa aming pagkapanalo, bagong kabanata ang aming sisimulan. Sa barangay na yun mismo na rin ako nanirahan. Naging magkasintahan kami ni Sandra at kalaunan ay nagkaroon na rin ng 2 anak. Mula noon kabanong namuhay na ako ng payapa. Masaklap man ang nangyari sa aking nakaraan, pero unti-unti akong nakakausad dahil sa mga taong nagmamahal sa akin. Minsan, may parte ng buhay natin na talagang sasaktan tayo ng sobra. Pero ang parting yun pala ang lalong magpapatibay ng ating sarili para harapin ang bawat laban ng buhay. Hanggang dito na lang muli. Ako po si Carlos at ito ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago tayo magwakas ay nagpapasalamat po ako sa mga sumubaybay ngayon sa ating kwento. Sana po'y nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw. At kung sakali man na nagustuhan niyo ito at bago lang po kayo sa ating channel, ay mag-subscribe po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para lagi po kayong nano-notify ng mga bago natin mga videos. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitahan ko kayo sa iba natin mga channel na panoorin din po ito. Ang Pamela Clamil na channel natin. Mag-subscribe rin po kayo doon kasi konti pa lang po mga subscriber natin. At huwag niyong makalimutan na mag-comment rin at mag-like. Kung medyo nabitin pa rin po kayo, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0, kung saan meron na pong moving images doon at meron na rin pong narration na meron pong music and effects. O di ba? Mas maganda. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga channels na nabanggit, ilalagay po namin sa description or sa pin comment ang link ng mga channels. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!